Noong una, inisip ni Lira na ang pagbabago ay nasa kurtina lang. Dati, ang manipis na kulay cream na kurtina sa bintana ng kusina ang sumasalo sa liwanag ng umaga, at dahil manipis iyon, lumalambot ang sikat ng araw kapag tumatama sa mesa kung saan siya naghihiwa ng sibuyas, nagbabalat ng bawang, nagbabanlaw ng bigas. Isang Lunes, paglabas niya mula sa banyo nabasa pa ang batok at may amoy pa ng murang shampoo ang buhok. Napansin niyang napalitan iyon ng mas makapal na telang kulay abong may maliliit na burdang bulaklak sa laylayan. Hindi naman iyon maganda o pangit. Hindi rin naman iyon malaking bagay. Pero nag-iba ang kulay ng kusina. Ang dating mapusyaw at maaliwalas na umaga ay naging parang laging may ulap kahit maaraw sa labas. Nakatayo si Lourdes ang biyenan niya sa may lababo nang makita niya iyon. Nakataas ng kaunti ang noo. Tila may tahimik na kasiyahang hindi niya kailangang ipaliwanag. Mas maayos tingnan, sabi nito habang pinupunasan ang mga baso. Masyadong manipis ang dati. Kita agad ang loob ng bahay. Tumango si Lira, wala siyang sinabi. Hindi rin naman kanya ang kurtina, at hindi rin naman siya ang bumili ng dati. Nang magpakasal siya kay Joel 8 buwan pa lamang ang nakalipas, lumipat siya rito sa bahay ng pamilya nito sa Quezon City, isang lumang 2 palapag na bahay na may malapad na sala, makitid na hagdan. At kung saan ang mga sulok ay laging may naiiwang alaala ng dating kaayusan ni Lourdes, mga plato na may sariling pwesto, mga tuwalya na may takdang tiklop, mga halaman sa paso na hindi dapat galawin ang direksyon ng pagkakaharap. Sa unang 2 buwan, pinilit ni Lira na makita ang paninirahan doon bilang pansamantala lang. Mag-iipon lang sila ni Joel, sabi nito noon, para sa down payment ng kondo o kahit maliit na apartment. Mabilis lang daw iyon, 1 taon, baka mas maaga. Pero sa bahay na iyon, mabilis ang ibig sabihin ni Joel ay hindi pala pareho ng mabilis para kay Lira. Sa bahay na iyon, ang araw ay humahaba sa pagitan ng agahan at tanghalian, at ang mga bagay na mukhang maliit, isang kurtina, isang palayok, ang paraan ng pagtiklop ng damit ay may sariling bigat kapag araw-araw mong iniikutan. Bagay sa tiles, dagdag ni Lourdes, saka lamang tumingin sa kanya ng tuwid, at mas disente. Muli, tumango si Lira. Naramdaman niyang may tubig pa mula sa buhok niya na gumagapang sa may gulugod. Malamig, pero hindi siya gumalaw. Ang salitang disente ay wala namang direktang tinutukoy. Hindi iyon paratang, hindi rin pagpuna. Pero gaya ng maraming bagay kay Lourdes, tila iyon inilalapag sa mesa na parang ordinaryong baso lang, kahit alam mong may kung anong nakahalo sa tubig. Pagdating ni Joel mula sa paghatid sa kapatid nitong pamangkin sa school si Jessa, anak ng nakababatang kapatid nitong nasa Dubai, napansin din nito ang kurtina. Uy, bago, tanong nito. Oo, sagot ng ina niya. Mas maayos na ito. Iyong luma, mukhang renta. Natawa si Joel ng mamahina, hindi dahil may gustong pagtawanan, kundi dahil sanay itong sinasalo ang tono ng bahay sa paraang hindi nakakasagi. Okay naman ma, sabi niya, pareho lang. Pareho sa paningin ng lalaki, sabi ni Lourdes, saka inilapag ng medyo malakas ang baso sa dish rack, pero ang bahay, hindi naman lalaki ang nag-aayos. Hindi na sumagot si Joel, lumapit lang ito kay Lira, hinawakan ng mabilisan ang braso niya, at bumulong, kape. Na para bang iyon na ang pinakamainam na paraan para matapos ang usapan. Dati, naaaliw si Lira sa ugali nitong umiwas sa banggaan. Noong magkasintahan pa lang sila at nakikitira siya sa tiyahin sa Pasig, iniisip niyang mabuting lalaki ang marunong umiwas sa walang saysay na init. Tahimik si Joel, mapagbigay, hindi pala inom, hindi sumisigaw. Kapag may problema, hindi ito marunong mang-away, mas gusto nitong maglakad muna, magpalamig, mag-isip, sa unang tingin, iyon ang uri ng kabaitang pwedeng pagkatiwalaan. Pero sa bahay ng ina nito, may mga pagkakataong ang pag-iwas ay hindi kapayapaan kundi pag-uurong, at ang katahimikan ay hindi pag-unawa kundi pag-iiwan sa loob ng eksenang siya lamang ang naroroon. Hindi niya agad natutunang pangalanan iyon. Madalas, ipinipikit na lang niya sa sarili, hindi naman masama si Joel. Paulit-ulit niyang iniisip. Hindi naman siya pinapahiya, hindi naman siya pinapabayaan. Mahirap lang talaga kapag magkakasama sa isang bahay ang 2 babaeng magkaiba ng kinagisnan. Ganyan ang sinasabi ng mga tiyahin niya sa Laguna nang minsang umuwi siya para sa kaarawan ng pinsan. Kailangan lang ng adjustment, sabi ng isa, at saka nanay pa rin niya yan. Para bang may hiwagang nakapaloob sa salitang nanay, na kailangan mo nang tanggapin ang lahat ng kasunod nito, bilang likas at marapat. Hindi naman mayaman ang pamilya ni Lira. Ang tatay niya ay dating driver ng delivery truck,
Ngayon ay madalas nang masakit ang tuhod at paminsan-minsan na lang kumakayod. Ang nanay niya na may nananahi sa bahay at tumatanggap ng retaso mula sa kakilala sa palengke. Hindi siya lumaking maraming gamit, pero lumaki siyang may pakiramdam na may sarili silang paraan ng pagiging maayos. Hindi maingay ang bahay nila, hindi rin pala utos ang nanay niya. Kapag may bisita, saka lang inilalabas ang magandang plato. Kapag may pera, saka lamang bumibili ng bagong punda. Hindi sila maluho, pero hindi rin sila mahilig magpahiwatig sa isa't isa. Kung may reklamo, sinasabi; kung may tampo, lumalabas sa tono. Dito sa bahay ni Lourdes, maraming bagay ang hindi ipinapangalan, kaya mas madali itong dumikit sa balat. Nang araw ding iyon, habang inaayos ni Lyra ang pinagkapehan sa mesa, narinig niyang kausap ni Lourdes ang kapitbahay nilang si Tessie sa may gate. Hindi naman siya naninilip, ngunit bukas ang bintana at mababa ang boses ng mga taong sanay mag-usap na parang naglilihim, kaya mas lalong malinaw ang bawat salita. Mabait naman ang napangasawa ng anak ko, sabi ni Lourdes. Tahimik, medyo kailangan lang turuan sa bahay. Iba kasi kapag hindi sanay sa ganitong pamamalakad. Natahimik si Lyra, hawak ang basang tasa, hindi naman binanggit ang pangalan niya. Hindi rin naman kasinungalingan ang turuan sa bahay, marami talaga siyang natutunang bago rito. Halimbawa, ang paghihiwalay ng puting labada sa dekolor kahit kakaunti lang, ang eksaktong paraan ng pagtiklop ng kumot para hindi mukhang barumbado. Ang pagbabad muna ng isda sa kaunting asin at kalamansi bago iprito para daw hindi amoy palengke. Wala sa mga iyon ang masama. Ang sumasakit sa kanya ay iyong paraan ng pagsasabi ni Lourdes na laging tila may dalawang mukha ang pangungusap, isa para marinig ng lahat at isa para dumikit sa taong dapat tamaan. Hindi siya lumabas. Ipinagpatuloy lang niya ang pagpupunas ng mesa hanggang sa matuyo ang tasang hawak niya. Pag-alis ni Tessie, pumasok si Lourdes at kinuha ang pitsel sa ref. Mamayang hapon darating si Ate Celia, sabi nito, na tinutukoy ang nakatatandang kapatid ni Joel. Magdala ka ng merienda sa sala kapag nandito na. Sige po, sabi ni Lyra, at huwag iyong instant na juice, gumawa ka ng totoo. Last time medyo mabigat, napatingin si Lyra sa kanya. Isang segundo lang, hindi naman niya intensyong magpakita ng inis. Pero parang naramdaman iyon ni Lourdes at bahagyang tumaas ang kilay nito. May sasabihin ka? Wala po. Mabuti. Hindi na niya alam kung alin doon ang higit na masakit, ang mismong pagpuna, o ang pakiramdam na kailangan niyang bantayan, maging ang mukha niyang walang malinaw na ipinapakita. Nang gabing iyon, sa kuwarto nila ni Joel sa ikalawang palapag, ang kuwartong dati nitong pinag-aaralan noon pang college at ngayoy pinagsiksikan na lang nila ng maliit na aparador, electric fan, at isang side table na may laging nakasaksak na charger, sinubukan ni Lyra na banggitin ang tungkol sa kortina. Hindi dahil sa kortina mismo, ni hindi niya sigurado kung bakit iyon ang pinili niyang pasukan ng usapan. Marahil dahil iyon ang pinakamadaling hawakan, pinakaligtas. Napansin mo ba? Sabi niya habang naglalagay ng lotion sa binti, parang ang bilis magpalit ng mga gamit dito nang hindi man lang sinasabi sa akin. Nasa kama si Joel, nakatagilid, nag-scroll sa cellphone. Anong gamit? Iyong kurtina sa kusina. Maliit lang naman, oo, pero araw-araw kasi ako nandoon. Si mama naman may bahay nito, alam ko, tahimik, narinig niya ang mahinang tunog ng video na pinapanood ni Joel, tapos biglang pinatay nito ang volume. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tanong nito, at doon pa lang niya napansin ang pagod sa boses nito. Hindi galit, pagod. Galing ito sa opisina sa Ortigas at inabot ng traffic ng halos 2 oras. Wala naman, sagot niya agad, na para bang siya mismo ang umatras sa usapan bago pa man ito magsimula. Na ano lang, minsan, pakiramdam ko kasi, wala akong espasyo para magdesisyon kahit sa maliit na bagay. Umupo si Joel, sumandal sa ulunan, saka tumingin sa kanya sa paraang malambot ngunit may pag-iingat. Lyra, pansamantala lang naman tayo rito. Oo, alam ko. At saka hindi naman ibig sabihin noon na wala kang kwenta dito. Hindi niya alam kung bakit sa mismong sandaling iyon, ang salitang kwenta ang higit na kumirot kaysa sa anumang posibleng mas matalas na salita. Hindi niya iyon binanggit, hindi rin niya iyon inisip, pero naroroon pala iyon sa ilalim ng lahat ang takot na baka ganoon nga ang tingin sa kanya ng bahay na ito. Hindi mahalaga, pwedeng isingit, pwedeng turuan, pwedeng itama. Hindi ko naman sinabing gano, sabi niya. Pero nararamdaman mo. Natahimik siya. Umabot si Joel at hinawakan ang kamay niya. Si mama lang talaga, ganon ang paraan niya.
Hindi naman ibig sabihin may masama siyang intensyon. Paano mo nasasabi? Napatingin si Joel sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula silang mag-usap, may bahagyang pagtatanggol na sa mukha nito. Hindi naman puot, iyong mas tahimik na bagay, katapatan sa pinagmulan. Kilala ko ang nanay ko. Gusto sanang sabihin ni Lyra na siyempre, kilala nito ang nanay nito bilang anak. Iba ang pagkakakilala ng isang tao sa babae kapag siya ang pinagmulan mo kaysa kapag siya ang taong araw-araw na sumusukat sa dami ng asin sa ulam mo. Ngunit hindi niya sinabi iyon. Dahil alam niyang sa maraming mag-asawa, may mga pangungusap na kapag pinakawalan ay hindi naman talaga nagtutulak ng usad, lalo lang nitong nililinaw kung gaano kayo magkalayo sa isang bagay na pareho ninyong hawak. Kaya huminga lang siya ng dahan-dahan at sinabing, sige na, iyon ang madalas na salita niya nitong mga nakaraang buwan. Sige na, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pahinga. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, inabot ni Lourdes kay Joel ang isang maliit na plastik na may lamang halamang singaw na gamot at ilang bitamina. Painumin mo na rin si Lyra nito, sabi niya, na parang natural lang. Para lumakas ang katawan, mahirap na yung pinapatagal. Sandaling natahimik ang mesa, nasa gitna nila ang tuyo, itlog, at sinanggag. May mahinang tunog ng balita mula sa radyo sa may sala. Ma, sabi ni Joel, kalahating tawa, aga-aga naman. Ano naman, mag-isang taon na halos. 8 buwan pa lang po, mahinang sabi ni Lyra bago pa niya napigilan ang sarili. Napatingin sa kanya si Lourdes, hindi matalim, hindi rin malambing. Iyong tingin ng taong hindi kailangang itaas ang boses para maramdamang siya ang mas matandang may karapatan sa direksyon ng usapan. Hindi ko sinabing 1 taon, sabi nito, sabi ko, halos, at hindi naman masama ang mag-ingat, lalo na ngayon, habang bata ka pa. Gusto sanang sabihin ni Lyra na wala pa nga silang malinaw na plano ni Joel, na gusto muna sana nilang makapag-ipon, na hindi rin naman basta-basta ang magbuntis habang wala pa silang sariling tirahan. Ngunit naroon si Joel sa tabi niya, nagkakape, nakayuko, at bagaman sinabi nitong, Ma, huwag na nga, ginawa nito iyon sa boses na ginagamit kapag pinapaamo ang batang paulit-ulit sa tanong, hindi sa boses na pumuputol sa bagay na hindi dapat inuulit. Bakit huwag? Balik ni Lourdes, asawa mo iyan, hindi ba dapat iniisip ninyo? Iniisip naman, sabi ni Joel. E di mabuti. Inusog ni Lourdes ang plastik palapit kay Lyra. Ito, herbal lang naman. Wala namang mawawala. Tumingin si Lyra sa maliit na supot. Naalala niya ang nanay niyang hindi kailanman nagtanong ng direkta kung kailan siya magkakaanak, kahit siguro gusto na rin nitong may buhat-buhat sa tuhod balang araw. Naalala niyang minsang sinabi lamang ng nanay niya habang nagtatanggal ng tinik ng bangus, basta kung kailan kayo handa. Mahirap na buhay ngayon. Sa bahay na ito, ang kahandaan ay tila hindi tungkol sa pera o espasyo o pagod. Para kay Lourdes, ang mga bagay na iyon ay laging may paraan. Ang dapat inuunahan ay ang panahon ng katawan ng babae, na para bang isang oras ang kailangang bantayan ng lahat. Salamat po, sabi ni Lyra, pero hindi niya hinawakan ang supot. Natapos ang almusal ng walang sigaw, walang tahasang bangayan, walang pag-alis ng isang tao sa mesa. Subalit buong maghapon, pakiramdam ni Lyra ay parang may manipis na piraso ng papel na nakaipit sa pagitan ng mga ngipin niya maliit, halos hindi nakikita, pero hindi mo matiis. Nang hapon, dumating si Ate Celia kasama ang anak nitong si Mara na 5 taong gulang. Dumiretso ang bata sa kusina at agad yumakap sa binti ni Lyra. Tita, may puto? Tanong nito. Napangiti si Lyra. Sa bahay na ito, ang mga bata lamang ang lumalapit sa kanya nang walang tanong sa loob ng tanong. Meron, sabi niya, yumuko. Saka kinurot ng marahan ang ilong nito. Pero mamaya pa. Ba't mamaya pa? Kasi nilalamig pa ang steamer. Natawa ang bata kahit halatang hindi nito lubos na naunawaan. Sa ilang sandali, nawala ang bigat sa dibdib ni Lyra habang pinapanood niyang paikot-ikot si Mara sa maliit na espasyo ng kusina, humihingi ng tubig, nagtatanong kung bakit maingay ang pressure cooker, bakit bilog ang dalandan, bakit malungkot daw ang ulan, kahit maaraw sa labas, hindi siya ang nanay ng bata, at hindi rin siya ang sentro ng mundong iyon. Pero sa mga ganitong saglit, nararamdaman niyang may anyo ng lambing sa loob niya na hindi naman kailangang isugal agad para patunayan sa mundo. Nang dalhin niya ang merienda sa sala, naroroon si Lourdes at Celia na nag-uusap tungkol sa isang pinsang kakapanganak lang ng pangatlo. Buti pa si Nessa, sabi ni Celia, reklamo ng reklamo ang biyenan noon dati, pero ayan, 3 na. Iba rin kasi kapag marunong ang babae makisama, tugon ni Lourdes. Hindi siya tumigil sa paghakbang,
Ngunit naramdaman niya ang banayad na pagbagal ng sarili niyang kamay habang inilalapag ang tray. Salamat, Lyra, sabi ni Celia na may ngiti. Ang sarap ng amoy. Sana malambot na, sabat ni Lourdes, hindi tumitingin sa kanya. Medyo alanganin ang huli. Masarap naman noon, sagot ni Celia, tila ayaw palalimin. Ngumiti si Lyra, hindi niya alam kung ngumiti siya dahil iyon ang tamang asal, o dahil gusto niyang ipakita sa sariling, kaya pa niyang huwag maging payak ang sama ng loob. Minsan, naiinis siya sa sarili dahil sa kakayahan niyang maghintay bago mapuno. Para bang sa tuwing masyado siyang nagiging mahinahon, mas lalo niyang kinukumpirma sa iba na kaya siyang itulak ng kaunti pa. Kinagabihan, nag-text ang nanay niya. Kumusta ka, anak? May sunod na mensaheng. May padala akong table runner kung gusto mo. Gawa ko. Matagal niyang tiningnan ang screen bago sumagot. Okay lang, ma. Huwag ka na magpadala, wala rin kaming masyadong mapaglalagyan. Nang maisend na niya iyon, bigla siyang nakadama ng lungkot na hindi eksaktong para sa ina niya, hindi rin para sa sarili niya, kundi para sa kung paanong sa isang bahay na hindi mo pag-aari. Pati ang mga bagay na posibleng magmukhang sa iyo, ay pinag-iisipan muna kung may lugar ba. Ilang araw ang lumipas na walang malinaw na pangyayaring pwedeng ituro, bilang dahilan ng paninikip ng pakiramdam. Iyon marahil ang pinakamahirap ipaliwanag sa sarili, ang mga sugat na walang iisang simula, isang umaga, habang naglalaba siya sa likod bahay, narinig niyang may kausap si Lourdes sa telepono. Hindi niya intensyong makinig, ngunit manipis ang pader sa pagitan ng laundry area at dining room. Hindi pa, sabi nito. Ewan ko nga ba, masyadong maraming plano ng mga kabataan ngayon. Kondo, travel, ipon, akala mo naman hawak ang panahon. May maikling katahimikan, saka isang tawang pigil. At saka, alam mo naman, iyong mga galing sa hirap, minsan gusto munang malasap ang ginhawa bago mag-anak. Napatigil si Lyra sa pagpiga ng damit. Hindi niya alam kung mas masakit ang huling pangungusap dahil maaaring totoo na gusto muna niyang makahinga, o dahil iyon ay sinabi sa paraang ginagawang kahina-hinala ang kanyang pagnanais na huwag madaliin ang sarili niyang katawan. Napalakas ang bagsak ng timba sa semento, hindi sinasadya, pero sapat para marinig sa loob. Ilang segundo lang, lumabas si Lourdes sa pintuan. May problema, tanong nito. Nadulas lang po. Tumango ang matanda pero hindi agad bumalik sa loob. Tumingin muna sa sampay, sa timba, sa basang bestida ni Lyra. Huwag mong ibabad ng matagal ang puti sa colored. Kumikinang ang puti sa una, pero numinipis. Pinaghiwalay ko po. Mabuti. Bumalik na ito sa loob. Naiwan si Lyra sa likod bahay na may bula sa kamay, at isang pagod na tila wala namang malaking dahilan kung bakit napakabigat. Kinagabihan, hindi niya napigilang sabihin kay Joel ang narinig. Hindi niya binalak pero lumabas habang naghahapunan sila sa kwarto ng pansit canton at tira pang fried chicken mula sa kanto dahil ayaw na niyang bumaba. Narinig ko si mama mo, sabi niya. Sinasabi sa kausap niya na kaming mga galing sa hirap, gusto munang malasap ang ginhawa bago mag-anak. Huminto si Joel sa pagsubo. Sandali itong tumingin sa kanya na para bang inaayos muna ang distansya sa pagitan ng narinig at ng dapat maramdaman. Sigurado ka bang gano'n ang ibig niyang sabihin? Ano pa bang ibang ibig sabihin noon? Baka naman nagkukwento lang siya, alam mo naman si mama, madaldal minsan. Hindi madaldal si mama mo, sagot niya, mas mabilis kaysa sa balak niya. Maingat siya magsalita, kaya mas alam niya ang sinasabi niya. Hindi sumagot agad si Joel, ibinaba nito ang tinidor. So anong gusto mong gawin ko? Hindi ko alam. Totoo iyon, at iyon ang lalo niyang ikinainis. Dahil kung alam sana niya ang gusto niyang mangyari humingi ng tawad si Lourdes, kausapin ito ni Joel, lumipat silang dalawa sa ibang bahay. O kahit yakapin siya ni Joel, at sabihing mali iyon baka may direksyon man lang ang sakit. Pero ang mayroon siya ay isang pakiramdam lamang na gusto niyang may kumilala na totoo. Lyra, marahang sabi ni Joel, hindi ko naman sinasabing mali ka, pero kung bawat sasabihin ni mama, ay bibigyan natin ng ganitong bigat, ganito. Alam mo na, lalaki lang. Napatingin siya sa asawa. Para sa'yo maliit lang. Umiling si Joel, sabay buntong hininga. Hindi maliit, pero hindi rin pwedeng araw-araw na ganito tayo. Pagod na ako sa opisina, uuwi ako, tapos. Hindi nito tinapos, hindi kailangan. Ang kasunod ay naroon na sa hangin, tapos may isa na namang bagay na kailangan niyang saluhin sa pagitan ng dalawang babaeng pareho niyang ayaw masaktan. Ngunit narinig ni Lyra sa hindi pagtatapos ni Joel ang mas masakit na buo. Tapos ito na naman. Parang ang kanyang sama ng loob ay nagiging isa pang gamit sa bahay na kailangang ligpitin sa dulo ng araw. Pasensya na, sabi niya, at sa mismong sandaling lumabas iyon sa bibig niya,
Hindi niya alam kung para iyon sa pagod ni Joel o para sa sarili niyang kahihiyang hindi niya kayang maging mas tahimik pa. Hindi na sila nag-usap ng maayos ng gabing iyon. Humiga silang magkatalikod, at kahit maliit ang kama, pakiramdam ni Lyra ay napakalayo ng likod ni Joel sa kanya. Hindi naman iyon unang beses na may hindi sila napagkasunduan. Pero unang beses na naramdaman niyang may bagay na unti-unting humihiwalay sa kanila, hindi dahil may isa sa kanilang gumawa ng hayagang kasalanan, kundi dahil may mga bagay na paulit-ulit na hindi nito pinipiling tawagin sa tamang pangalan. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Lyra sa pagkilos, hindi dahil gusto niyang umiwas sa gulo lang, kundi dahil tila may kakaibang pagod ang patuloy na pagtatanggol sa sarili kapag ang kalaban mo ay hindi naman laging bukas ang kamao. Mas maaga siyang gumigising, mas tahimik siyang kumikilos sa kusina. Hindi na siya nagkukwento kay Joel ng maliliit na pangyayaring alam niyang hahantong lamang sa hayaan mo na. Kapag tinatanong siya nito kung okay lang ba siya, sumasagot siya ng oo sa boses na hindi malamig, ngunit hindi na rin nag-aanyaya ng mas malalim pang tanong. Napansin iyon ni Joel. Alam niya. Isang beses, habang nagbibihis ito papasok, niyakap siya nito mula sa likod at sinabi, "Huwag kang ang ganyan, paanong ganyan, malayo?" "Hindi ako malayo, ano?" Hindi siya sumagot. Pinaluwag lang niya ang kamay nitong nakapulupot sa baywang niya, dahil may hinahabol siyang plansa sa dulo ng cabinet. Ang totoo, hindi niya maipaliwanag, ang paglayo ay hindi naman laging desisyon. Minsan, nangyayari iyon kapag napagod ka ng umasa na may sasalo sa isang bahagi ng bigat na matagal mo nang binubuhat mag-isa. Isang Sabado, sinabi ni Lourdes habang nagkakape na darating kinabukasan ang pari sa kapilya, malapit sa kanila para sa blessing ng ilang bagong inayos na bahagi ng bahay. "Maghanda tayo ng konting salo-salo pagkatapos," sabi nito. "At anyayahan na rin si Tessie at si Nanding." "Ako na po sa lumpia," sabi ni Lyra, halos automatiko. "Baka masyadong marami," sabi ni Lourdes. "At saka mas mabuti siguro kung pansit na lang, mas madali. Iyon ang alam niyong lutuin sa inyo, di ba?" Tahimik si Joel noon, nagbabasa ng balita sa tablet. Hindi naman niya maaaring sabihin na marunong din siyang magluto ng lumpia, na ang nanay niya nga ang gumagawa tuwing pista sa barangay at pinupuri pa ng mga kapitbahay. Hindi rin niya masabing ang paggamit ng salitang sa inyo ay may kirot na hindi matulis sa pandinig ng iba, pero malalim sa taong pinapatungkulan. "Sige po, pansit na lang," sabi niya. "At iyong tablecloth sa mahudin mesa, huwag iyong luma, baka isipin ng pari," hindi na itinuloy ni Lourdes. Ngumiti lang ito ng bahagya. "Alam mo na." Alam niya nga. Sa bahay na ito, marami siyang alam nang hindi kailanman itinuro ng tuwiran. Kinabukasan, dumating ang pari, nagdasal, nagwisik ng banal na tubig sa sala, sa pintuan, sa bagong kabinet na ipinagawa ni Lourdes para sa mga plato at baso. Dumating din ang mga kapitbahay. May dalang mamon si Tessie, soft drinks naman si Nanding. Si Lyra ang halos buong umaga sa kusina, nagsasalin ng pansit sa malaking bilao, nag-aayos ng styro cups, nagbabalat ng ilang prutas. Nang sumilip siya sa sala dala ang isa pang bandehado, nakita niyang magkatabi si Lourdes at ang pari, nag-uusap. "Mabait naman ang asawa ng anak ko," sabi ni Lourdes, sapat ang lakas para marinig ng malalapit. "Tahimik, kailangan lang talagang gabayan, bata pa." Ngumiti ang pari sa direksyong kinaroroonan ni Lyra. "Lahat naman tayo ginagabayan," sabi nito, "mahalaga may pagmamahalan sa bahay." "Siyempre naman, Father," sagot ni Lourdes. "Kaya nga binabantayan ko." Hindi alam ni Lyra kung bakit sa pangungusap na iyon biglang naging malinaw ang isang bagay na dati malabo lamang sa pakiramdam. Hindi siya basta hindi gusto ni Lourdes. Hindi rin siya simpleng minamaliit dahil mahirap siya. May mas tahimik, mas masinsing ugat ang lahat. Para kay Lourdes, ang pagmamahal sa anak ay hindi natatapos sa pagpapalaki. Ito ay nagpapatuloy sa pamamahala, sa pagbabantay, sa paghawak sa lahat ng maaaring makapagpabago sa buhay nitong anak kasama na siya. At dahil hindi kayang aminin marahil ng matandang babae na nagseselos ito sa anumang paghihiwalay ng impluwensiya, isinasalin iyon sa wika ng pag-aalaga, ng pagwawasto, ng mabuting intensyon. Nang sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng kubyertos at tawanan ng mga kapitbahay, may kung anong lumubog at luminaw sabay sa loob ni Lyra. Hindi siya nagalit agad, mas nauna ang isang mapait na pag-unawa. Pagkatapos ng salo-salo, nang naghuhugas na siya ng sandamakmak na plato, pumasok si Joel sa kusina at kumapit sa gilid ng lababo. "Pagod?" tanong nito. "Medyo." "Salamat ha. Ang dami mong ginawa." "Wala iyon."
Tumingin ito sa kanya, tila gusto pang magsabi, ngunit narinig nila ang boses ni Lourdes mula sa sala. Joel, pakikuha nga iyong mga upuan sa labas. Agad tumayo ng tuwid si Joel. Balik ako, sabi nito. Hindi na napigilan ni Lyra ang maikling tawa na lumabas sa ilong niya, hindi masaya, hindi rin mapanlait, higit na pagod kaysa ano paman. Ano? Tanong ni Joel. Umiling siya, wala, hindi umalis agad si Joel, may problema ba? Napatingin siya rito. Ang mga kamay niya ay basa, may bula pa sa pagitan ng mga daliri. Sa may pinto, patuloy ang boses ni Lourdes, ngayoy mas malakas na. Joel. Wala, sabi niya sa wakas. Sige, tawag ka na. May kung anong bumagsak sa mukha ni Joel, hindi niya malaman kung pagkadismaya o pagkapahiya o simpleng pagod na naman bago ito tumalikod. Sa sandaling iyon, hindi si Lourdes ang pinakakinaiinisan ni Lyra, kundi ang marahan, paulit-ulit, halos walang mukhang paraan ng buhay na ito na laging gumagawa ng maliliit na sitwasyong siya ang huling napapansin. Kinagabihan, nang natapos na ang lahat at tahimik na muli ang bahay, umakyat siya sa kwarto nila at nakita niya sa kama ang table runner na ipinadala ng nanay niya noong 1 linggo. Natigilan siya. Kayo manggi iyon na may burdang mumunting sampagita sa magkabilang dulo. Maingat ang tahi, halatang pinaglaanan ng oras. Pumasok si Joel kasunod niya. Dumaan si courier kanina, sabi nito, binuksan ko na. Hinaplos ni Lyra ang tela. Ba't nandito lang? Sabi ni Mama, baka hindi bagay sa baba. Masyadong rustic daw. Hindi ito sinabi ni Joel nang may mali siya. Halos parang inuulat lang, marahil hindi niya naisip na may mga salitang hindi kailangang ipaliwanag para sumugat. Rustic, ulit ni Lyra, at natawa siya ng marahan, ngunit may kung anong nanginginig sa ilalim nito. Ano namang masama sa rustic? Wala naman, alam mo naman si Mama. Oo, sabi niya. Alam ko. Kinuha niya ang table runner at inilatag sa maliit nilang side table sa tabi ng kama. Hindi iyon kasya ng maayos. Sobra ang haba at medyo nakalaylay sa magkabilang gilid. Ngunit pagkalapat ng tela roon, biglang may munting bahagi ng kwarto na nagmukhang may kaugnayan sa buhay niya bago siya naging asawa ni Joel. Hindi maganda sa paraang mamahalin, hindi rin bagay sa sukat, pero hindi iyon ang mahalaga. Tahimik siyang tumayo at tiningnan iyon. Lyra, sabi ni Joel, at sa boses pa lang nito ay alam na niyang may sasabihin itong payapa, makatuwiran, at nakakainis. Huwag mo namang gawing issue lahat. Lumingon siya. Lahat? Alam mo na ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam. Umupo si Joel sa kama at hinilot ang sentido. Iyong runner lang iyon, hindi lang iyon. Ano? Dito na sana pwedeng magsimula ang tunay na usapan, ang mahabang iniipon. Ang tungkol sa mga umagang pakiramdam niya'y nakikitira pa rin siya, kahit kasal na. Ang tungkol sa paanong sa tuwing inuunahan siya ng nanay ni Joel sa paghusga, mas pinipili nitong ipaliwanag ang ina kaysa pakinggan ang asawa. Ang tungkol sa bata pa lang daw siya, kailangang gabayan, kailangang painumin ng kung ano-ano, kailangang itama, kailangang pakisamahan, na para bang ang pagsasama nila ni Joel ay hindi bagong tahanan, kundi panibagong silid lamang sa lumang bahay ng ina nito. Nasa lalamunan niya ang lahat. Ngunit pagharap niya sa asawa, ang nakita niya ay hindi kaaway, kundi isang lalaking pagod, nalilito, at marahil takot ding pumili ng panig sa paraang hindi niya maamin kahit sa sarili. At dahil nakita niya iyon, biglang humina ang lahat ng handa sana niyang sabihin. Hindi dahil nawala ang katotohanan, kundi dahil alam niyang kapag maling sandali, kahit ang tama ay nagmumukhang paninisi. Wala, sabi niya sa huli, pagod lang ako. Umangat ang tingin ni Joel sa kanya, tila hindi kumbinsido, ngunit handa nang tanggapin ang pinakamadaling paliwanag. Matulog na tayo. Humiga siya, nakaharap sa dingding. Matagal bago siya nakatulog. Mula sa baba, umaabot pa ang mahihinang ingay ng bahay, ang pagsasara ng cabinet, ang tunog ng tsinelas ni Lourdes sa sahig, ang gripo sa kusina na marahang pinatay. Sa mga simpleng tunog na iyon, dama niya ang tibay ng buhay na nauna sa kanya rito, ang mga kaugaliang hindi basta maaantala dahil lamang pumasok siya sa pamilyang ito. Hindi niya alam kung may lugar ba talaga para sa isang bagong babae sa bahay na puno na ng lumang paraan ng pagmamahal. Umaga na nang magising siya sa liwanag na pumapasok sa gilid ng kurtina ng kwarto nila. Katabi niya si Joel, mahimbing, bahagyang nakabuka ang bibig. Sa ibaba ng mata nito ay may guhit ng pagod. Bigla siyang nakaramdam ng lambing at inis ng sabay, ang nakapapagod na uri ng pagmamahal na hindi naman nawawala kahit may mga araw na gusto mo itong yumanig para magsalita ng mas malinaw. Dahan-dahan siyang bumangon at bumaba. Tahimik pa ang bahay.
Sa kusina, huminto siya. Nakatupi sa tabi ng lababo ang kulay abong kurtinang pinalit noong unang araw. Ang nakakabit na ngayon sa bintana ay isang telang mas manipis, mapusyaw, at pamilyar. Hindi iyon iyong luma nilang cream. Ito iyong table runner ng nanay niya, natahi sa magkabilang dulo ng dalawang lumang piraso ng tela para maging pansamantalang kurtina. Maayos ang pagkakagawa bagaman halatang minadali. Natigilan si Lira. Nilapitan niya iyon, hinawakan ang laylayan. Sa liwanag ng umaga, ang maliliit na sampagita sa gitna ay tila lumulutang. Ako ang nagkabit. Napalingon siya. Nasa pintuan si Lourdes, may hawak na tasa ng kape. Nakasuot ng kupas na duster na may maliliit na rosas. Hindi mababaka sa mukha nito kung gaano katagal na itong nakatayo roon. Nakita kong sayang kung sa maliit na mesa lang, dagdag nito. Mas maaliwalas tingnan dito. Hindi agad nakasagot si Lira. Naramdaman niyang parang biglang lumiit ang kusina, hindi dahil masikip, kundi dahil hindi niya malaman kung saan ilalagay ang sarili sa loob ng sandaling iyon. Binago niyo po, sabi niya sa wakas. Hindi ko sinira. Tinahi ko lang sa lumang tela. Kung ayaw mo, pwede namang palitan. Ang tono ni Lourdes ay payak, halos walang masipat na damdamin, ngunit iyon marahil ang nakalito kay Lira. Dahil sanay na siya sa mga pangungusap nitong may lihim na talim, hindi niya agad matanggap ang posibilidad na may ginawang bagay ang matandang babae na hindi malinaw kung alin ang gusto nitong sabihin, pag-angkin, pakikialam, o pag-aalok. Maayos naman po, sabi niya. Lumapit si Lourdes. Tumabi sa kanya sa harap ng bintana. Sa labas, may naglalako ng pandesal, at naririnig ang mahinang busina ng tricycle sa kanto. Iyong nanay mo, sabi ng matanda pagkaraan ng ilang sandali, magaling ang kamay. Napatingin si Lira sa kanya. Mahilig talaga siyang manahi, bihira na ang ganyang sipag, humigop si Lourdes ng kape, noong bata pa si Joel, ako rin ang nagtatahi ng mga punda dito. Hindi pa rin tumitingin sa kanya ang matanda, nakatitig lang sa bintana, sa tela, sa liwanag na sumasala roon. Sayang at hindi na kaya ng mata ko ngayon ang maliliit na burda. Tahimik si Lira. Naroon ang kung anong munting kabaitan sa sinabi nito, ngunit hindi niya alam kung paano hahawakan. Dahil sa loob ng maraming linggo, ang bawat galaw ni Lourdes ay kailangan niyang basahin ng may pag-iingat. Ngayon, biglang may inilapag itong bagay na hindi niya tiyak kung pasasalamat ba ang dapat isagot o pag-aalinlangan. Salamat po, sabi niya, at narinig niya mismo kung gaano kabagal lumabas ang mga salita, na para bang sinusukat muna ng dibdib niya kung ligtas ba. Tumango si Lourdes, pagkatapos ay tila may naalala. Mamaya, may pupunta ritong kaibigan ko. Iyong anak niyang babae, buntis na ulit. Huminto ito, saka tumingin na sa kanya sa unang pagkakataon ngayong umaga. Maghanda ka nga ng mainit na tsokolate, iwasan mong masyadong matamis, hindi lahat mahilig sa matamis. Hindi sumagot si Lira agad. Nandoon pa rin sa harap niya ang liwanag na bumalik sa kusina dahil sa telang iyon. Nandoon din ang tinig na dating-dati na, ang paraan ng pagbibigay utos na kayang buhusan ng kaunting lambing ang isang galaw at bawiin din agad sa susunod na pangungusap. Sige po, sabi niya, tumalikod na si Lourdes at naglakad palabas. Naiwan si Lira sa harap ng bintana, nakahawak pa rin sa laylayan ng telang galing sa bahay nila. Habang sa likod ng bagong liwanag ng kusina ay dahan-dahang bumabalik ang dati niyang pakiramdam na may kung anong hinihingi sa kanya ang bahay na ito, na hindi pa niya kayang ibigay ng hindi may naiiwang parte ng sarili niya sa tabi. Ng lababo, sa gilid ng mesa, sa pagitan ng mga salitang hindi ganap na mabait at hindi rin ganap na masama, masamang pakinggan kahit sa loob lang ng isip ang ganoong uri ng pangungusap, kaya buong umaga, habang pinapainit ni Lira ang gatas para sa tsokolate at dinudurog ang tabliya sa maliit na kaserolang gasgas na sa ilalim, paulit-ulit niyang pinipili ang mas magaan na paliwanag para sa lahat ng nangyari sa kusina. Baka totoo ngang nakita ni Lourdes na sayang ang runner kung sa side table lang. Baka likas lang talagang mahilig itong mag-ayos at hindi talaga ito marunong magtanong muna. Baka ang kasunod na utos tungkol sa tsokolate ay hindi pagbawi kundi simpleng pagbabalik sa nakasanayang tono ng bahay. Baka siya lamang ang sobrang nag-iingat, kaya ang bawat maliit na kilos ay agad niyang hinihiwaan ng kahulugan bago pa man ito lubos na lumapit. Pero habang umiikot ang kahoy na sandok sa malapot na tsokolate, hindi maikaila ng katawan niya ang sariling alaala, ang higpit sa dibdib tuwing may naririnig siyang, sa inyo, ang pagkabigla sa supot ng bitamina sa mesa. Ang mga payak na salitang laging may kapatid na hindi binibigkas. Nang dumating ang kaibigan ni Lourdes si Minda, isang babaeng maputi at maingay tumawa,
May hikaw na ginto at handbag na hindi agad inilalapag kahit nasa loob na ng bahay kasama ang anak nitong si Sheila na 6 na buwang buntis. Mahinahon si Lyra sa pag-abot ng tasa, sa pag-aayos ng platito, sa pagngiti ng sapat, ngunit hindi labis. Si Sheila ay isa sa mga babaeng sa unang tingin ay tila madaling kaawaan dahil sa kabagalan ng pagkilos, ngunit nang magsalita ay may sarili ring sigasig, mahilig sa kwento, handang pagtawanan ang sariling pamamaga ng paa. Ay, naku, noong una ayoko pa, sabi nito habang hinihimas ang tiyan. Pero sabi ni Mama, kapag dumating, dumating. Tumawa si Minda, buti na lang din, kasi kung hinintay ka pa sa plano mo, baka 4 na ka na nagkaanak. Masarap kasi ang tulog na hindi putol-putol. Sagot ni Sheila, saka napatingin kay Lyra na nakatayo sa gilid ng mesa hawak ang pitsel ng tubig. Ikaw ba, Hija, may plano na? Magaan ang pagkakasabi, parang karaniwang usapan lang sa mga handaan. Ngunit naramdaman ni Lyra ang pagtingin ni Lourdes, kahit hindi siya nililingon. Wala pa po, sabi niya, nag-adjust pa kami. Tama lang, sabi ni Sheila, at mabilis siyang nakahinga, ngunit idinugtong din ito, pero huwag din masyadong matagalan, ha? Iba pa rin kapag mas bata. Lahat naman sila ganiyan ang sinasabi, ani Minda, pero nasa babae rin yan, nasa tiyaga, at nasa pakikisama sa pamilya ng asawa. Hindi niya alam kung may kaugnayan ba iyon sa kanya o pangkalahatang opinyon lamang ng matatandang sanay magpalit ng usapan nang hindi naliligaw sa gusto nilang puntahan. Nakangiti si Lourdes habang hinihigop ang tsokolate. Depende rin sa babae kung marunong makaramdam ng tamang oras, sabi nito, sa pagkakataong iyon, hindi na tumingin si Lyra sa kanila. Inayos niya lamang ang kutsarang hindi naman kailangang ayusin, saka nagkunwang may kukunin sa kusina. Doon, sa likod ng manipis na kurtinang tinahi mula sa runner ng kanyang ina, saka lamang niya naramdaman ang mahinang panginginig ng mga daliri niya. Nakakapagod, naisip niya, ang mabuhay sa loob ng mga pangungusap na maaaring ordinaryo para sa lahat, at palaging may sobrang timbang para sa iisang tao lamang. Hindi siya umiyak. Wala siyang ganang umiyak. Ang naroroon ay isang uri ng tahimik na pagod na mas mapanganib kaysa galit dahil kaya nitong unti-unting gawing normal ang mga bagay na hindi naman dapat normal. Nang umalis sina Minda at Sheila, tinulungan niya si Lourdes magligpit ng walang nagsasalita. Nagbanggaan ng mahina ang mga tasa sa lababo. Sa may likod niya, narinig niya ang boses ng matanda, payak na payak, halos mapagkalinga kung hindi mo ito kilala ng matagal, huwag mong sabayan ng malamig na tubig ang mainit na tasa. Pumuputok. Opo, sagot niya, at iyong tsokolate, mas okay pala kanina. Hindi gaanong matamis. Napatigil si Lyra sa pagpupunas ng isang kutsara. Papuri ba iyon? Pagsasaayos lang ba ng tono matapos ang usapang nangyari sa sala? O isa lamang sa mga maliliit na kabaitan na pwedeng ihulog ni Lourdes anumang oras, hindi bilang pag-amin na mali ito sa mga nauna, kundi bilang patunay sa sarili nitong hindi naman siya malupit. Salamat po, sabi niya. Tumango lamang si Lourdes at ipinagpatuloy ang pagtitiklop ng table napkins. Sa bahay na ito, hindi pa rin niya matiyak kung alin ang mas madaling tanggapin, ang tuwirang malamig, o ang mga biglang pag-init na walang kasamang paliwanag. Kinagabihan, sinubukan niyang ikwento kay Joel ang nangyari habang magkatabi silang nag-aayos ng mga damit sa kwarto. Hindi niya inumpisahan sa panghihina niya sa kusina, ni hindi sa tanong ni Sheila, nagsimula siya sa pinakasimple. Ang dami na naman kaninang comment tungkol sa pag-aanak. Nakaupo si Joel sa sahig, nakasalansan sa tabi niya ang mga polo nitong kailangang isabit. Sino? Si mama mo, at iyong kaibigan niya. Matatanda na yon, mahilig talaga sa ganong usapan. Paulit-ulit na lang kasi, hindi mo na lang sana pinapansin. Hindi naman niya inaasahan ang isang madramang pagtatanggol, ngunit sa bilis ng sagot ni Joel, ay may kung anong sumikip sa loob niya. Paano hindi papansinin, sabi niya. Sa akin nakatingin habang nagsasalita. Baka feeling mo lang, hindi agad nagsalita si Lyra. Maraming beses na niyang narinig sa iba't ibang anyo ang ganitong pangungusap sa bus noong high school nang may lalaki sa likod na paulit-ulit na sumisiksik at nang ikwento niya sa kaklase. Baka siksikan lang. Sa dati niyang supervisor nang punahin nito ang blouse niyang masyadong loud at sabi ng katrabaho niya, baka concern lang sa dress code. Ngayon, sa asawa niyang hindi naman masamang tao ngunit tila laging mas mabilis humanap ng palusot para sa iba, kaysa pangalanan ang posibilidad na nasaktan siya ng totoo. Feeling ko, ulit niya, marahan ngunit malinaw. Napatingin si Joel. Doon nito marahil narinig ang pagbabago sa boses niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Na minsan, baka pagod ka lang din.
kaya lahat parang mabigat. Natawa siya ng mahina, hindi dahil may nakakatawa. So ako na naman ang problema. Lira, grabe ka naman. Tumayo si Joel, saka inilagay sa aparador ang dalawang polo na hawak nito, para bang ang simpleng pag-aayos ng tela ay makakatulong sa pag-aayos ng usapan. Hindi kita inaaway, hindi mo rin ako pinapakinggan, nakikinig ako. Hindi, inaayos mo agad, o dinidiscount mo. Humigpit ang panga ni Joel. Tahimik itong tumingin sa kanya ng ilang segundo, saka ibinaba ang huling hanger sa kama. Anong gusto mong sabihin ko? Hindi ko kailangan ng tamang sagot, kailangan ko lang marinig sa'yo minsan na oo, hindi maganda yon. Oo, naiintindihan ko kung bakit masakit. Hindi sumagot si Joel agad, sumandal ito sa aparador, at isinukbit ang mga kamay sa bulsa ng shorts. Sa katahimikan, narinig ni Lira ang electric fan na paikot-ikot ang ulo, ang mahinang tahol ng aso sa kalye, ang tunog ng kutsarita sa ibaba kung saan marahil umiinom pa ng tubig si Lourdes bago matulog. Hindi ko kasi gusto, sabi ni Joel sa wakas. Dahan-dahan, na lumaki agad ang mga bagay. Hindi sila lumalaki dahil pinapangalanan, lumalaki sila dahil nariyan na. Napatayo siya, ngunit hindi upang lapitan ito. Kinuha lang niya ang tuwalya sa may likod ng pinto at isinabit muli dahil bahagyang nadulas. At saka, dugtong niya nang hindi nakatingin. Hindi ako bata na kailangang sabihan na pagod lang kaya masama ang pakiramdam. Hindi ko sinabing bata ka. Napalingon siya. Hindi mo nga sinasabi, pero lahat dito, parang ganon ang trato. Umikot ang mukha ni Joel na parang may nais itong tutulan, ngunit umatras iyon bago pa man maayos sa salita. Sa sandaling iyon, nakita ni Lira na narinig nito ang isang bahagi ng katotohanan, ngunit gaya ng dati, hindi pa rin nito kayang manatili roon ng sapat para tuluyang harapin. Kaya ang lumabas lamang ay isang buntong hininga at ang pag-upo nito sa gilid ng kama. Ayoko ng ganito, sabi nito. Ako rin. Sagot niya. Pareho silang natahimik. Hindi sila nag-away sa paraan ng ibang mag-asawa na malalakas ang boses at may kasamang lagabog ng pinto. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sigawan dahil walang malinaw na dulo, walang salitang pwedeng balikan at ituwid bukas. Kinabukasan, umuwi si Lira sa bahay ng mga magulang niya sa Laguna dahil kaarawan ng pamangkin niyang lalaki. Araw ng linggo iyon at si Joel mismo ang naghatid sa kanya sa terminal ng bus. Ngunit hindi ito sumama dahil may work daw sa isang report para Lunes. Sa biyahe, habang dumaraan ang bus sa EDSA at dahan-dahang lumuluwag ang traffic sa bandang Alabang, pinanood ni Lira ang mga gusali na unti-unting nagiging mas mababa, ang mga karatulang nagiging mas pamilyar. Ang mga bukirin sa gilid na hindi naman talaga malawak ngunit sapat para maalala niyang may ibang anyo ang hangin sa labas ng syudad. May dala siyang maliit na bag, kaunting prutas, at ang table runner na hinubad niya mula sa kusina bago umalis hindi dahil gusto niya itong bawiin, kundi dahil sinabi ni Lourdes, labhan mo muna, madaling kapitan ng alikabok sa may bintana. Hindi niya alam kung bakit hindi siya tumanggi. Marahil dahil mas mahirap gumawa ng eksena sa isang bagay na tela lamang, o marahil dahil may bahagi sa kanya na natakot na iwan iyon doon, at hayaang ang anumang ibig sabihin yon ay manatili sa bahay nang wala siya. Pagdating niya sa kanila, sinalubong siya ng amoy ng ginisang bawang at tuyo, ng tunog ng TV na laging mas malakas kaysa kailangan, at ng nanay niyang hindi mahilig yumakap ngunit marunong humaplos sa likod habang sinasabing, payat ka. Dati ay natatawa si Lira sa paraan ng mga ina na gawing sukatan ng lahat ang katawan ng anak. Ngayon, nakadama siya ng ginhawang halos ikinahihiya niya sa simpleng pagpuna ng nanay niyang walang nakatagong arko. Sa bahay nila, makipot pa rin ang daan sa pagitan ng hapag at aparador. Ang kurtina sa bintana ay kupas na may maliliit na bulaklak. Ang timba sa banyo ay may lamat pa ring tinapalan ng epoxy ng tatay niya 2 taon na ang nakalipas. Walang anuman doon ang nakakabilib. Ngunit sa loob ng kakulangang iyon, may paraan ng pag-iral na hindi siya hinihingan ng paliwanag sa bawat galaw. Sa tanghalian, nasa iisang mesa silang lahat ang tatay niyang mas mabagal ng kumain, ang bunso niyang kapatid na si Ira na nagtatrabaho na sa botika sa bayan, ang 2 pamangkin na maingay ngumata, at ang hipag niyang si Nene na laging may natitipong tsismis sa barangay. Hindi sumama si Joel, tanong ng tatay niya. May trabaho pa raw, Tay. Masipag naman pala. Wala sa tono nito ang panunukat, kaya madali para sa kanyang ngumiti at tumango. Oo. Habang kumakain, naramdaman niya ang paulit-ulit na pagtingin ng nanay niya. Hindi mausisa, kundi iyong tinging kilala ang mga puwang sa mukha ng anak kahit hindi ito magsalita. Pagkatapos ng handaan, nang tulog na ang mga bata at nasa labas ang mga lalaki,
Inaayos ni Lira ang mga hinugasang pinggan nang marahan siyang lapitan ng ina. May problema ba kayo? Tanong nito, tila itinatanong lamang kung gusto pa niya ng kape. Ganoon magsalita ang nanay niya kapag seryoso, mas simple, mas mahina. Wala naman, sabi ni Lira, automatiko, at pareho silang hindi gumalaw ng ilang segundo matapos niya iyong bigkasin. Hindi pinilit ng ina. Kumuha lamang ito ng tuwalya at nagpunas ng basang plato. Alam mo, sabi nito pagkaraan, hindi kailangang hintayin ng babae na mapuno siya bago niya amining may masakit. Napatitig si Lira sa kamay niyang may bula, gusto niyang magsabi ng hindi naman malala. Gusto rin niyang sabihin ganito lang talaga kapag nakikitira. Gusto niyang ipagtanggol si Joel, si Lourdes, maging ang sarili niyang pag-uunawa sa lahat. Ngunit pagharap niya sa ina, ang nakita niya ay hindi isang taong humihingi ng detalyadong report, kundi isang babaeng matagal nang alam ang ugali niyang magtimpi, hanggang sa mismo ang timpi ang nagsisimulang kainin ang loob niya. Nakakapagod lang minsan, sabi niya. Iyon lang muna. Tumango ang ina. Nakikitira pa rin ba ang pakiramdam? Napasinghap siya ng bahagya, hindi dahil eksakto ang tanong kundi dahil sa pagiging eksakto nito. Hindi niya maalala kung kailan niya huling sinabi iyon sa telepono. Baka hindi niya talaga nasabi ng tuwiran, baka nahulaan lamang. Oo, sagot niya pagkaraan ng ilang sandali. Kahit anong ayos ko, parang may mali pa rin, tapos kapag magsasabi ako, parang ako pa iyong masyadong sensitibo. Inilapag ng ina ang pinupunas na plato. Sinong nagsasabing sensitibo ka? Umiling si Lira. Hindi naman direkta. Mas masakit nga minsan ang hindi direkta. Natawa siya ng marahan, may pagod. Bakit ba ang bilis mo maintindihan? Kasi babae rin ako. Tahimik silang nagpatuloy sa paghuhugas. Maya-maya'y sinabi ng ina, Anak, hindi kita sasabihang hiwalayan mo agad o makipagbangayan ka. Hindi ko kilala ang loob ng bahay ninyo gaya ng pagkakakilala mo. Pero tandaan mo lang, may kaibahan ang pakikisama sa unti-unting pagliit. Hindi agad nakasagot si Lira. Maraming beses na niyang binaligtad sa isip ang mga nangyayari sa bahay ni Lourdes para matiyak na hindi siya gumagawa ng sariling multo. Ngunit sa simpleng pangungusap ng ina, biglang may malinaw na linya. Pwedeng mag-adjust ng hindi nawawala, pwedeng makisama ng hindi laging lumiliit. Gabi na nang mag-text si Joel, kumusta dyan? Miss ka na namin. Hindi niya alam kung bakit mas naunang tumama sa kanya ang salitang namin kaysa miss. Hindi mali. Natural lamang marahil na isama ni Joel ang bahay nito sa sariling panghalip. Ngunit sa gabing iyon, sa lumang kuwartong pinagsaluhan nila ng kapatid niyang babae noon, biglang naramdaman ni Lira kung gaano siya kadaling maging dagdag lamang sa mga pangungusap ng ibang tao. Sumagot siya ng maayos naman dito. Ingat ka riyan, matagal bago nag-reply si Joel. Sige, bukas sunduin kita sa hapon. Nang sumunod na araw, habang nagkakape sila ng ina niya sa harap ng bahay, inilabas ni Lira ang table runner at ibinalik sa kandungan nito. Hindi na ba nila gagamitin? Tanong ng ina. Ginamit, sagot niya. Ginawang kurtina pansamantala. Hinubad ko lang para labhan. Pinagmasdan ng ina ang burda sa dulo. Kung gusto mo, dagdagan ko pa ng tahi para talagang maging kurtina. Hindi niya alam kung bakit agad siyang napaluha sa alok na iyon. Hindi matindi, hindi hikbi, basta may tubig na biglang dumating sa mata, na tila matagal nang naghahanap ng daan. Ma, sabi niya, nahihiya sa sariling reaksyon. Ano ka ba? Marahang hinaplos ng ina ang likod ng kamay niya. Hindi ko sinabing dalhin mo pabalik, sabi ko lang, kung gusto mo. Iyon ang malaking kaibahan. Naisip ni Lira habang pinupunasan ang mata, at kunway natatawa sa sarili. Sa ilang bahay, ang mga bagay ay ibinibigay kasama ng utos. Sa iba, iniaalok muna at bahala kang pumili kung handa kang tumanggap. Hindi siya nagtagal pa sa Laguna. Pagsapit ng hapon, dumating si Joel sakay ng kotse ng kaopisina nitong hiniram lang daw sandali dahil may dadaanan pa ito sa Cavite. Sa daan pabalik ng Quezon City, maayos ang usapan nila sa simula. Tungkol sa traffic, sa handaan, sa pamangkin niyang malikot, sa bagong project ni Joel sa opisina. Ngunit gaya ng maraming araw nilang puno ng hindi na pag-usapan, may bahagi sa kanila na tahimik na nakaupo sa pagitan ng mga pangungusap. Nang malapit na sila sa bahay, sinabi ni Joel nang hindi tumitingin sa kanya, nag-usap kami ni Mama kahapon, humigpit ang hawak ni Lira sa bag sa kandungan. Tungkol saan? Tungkol sa pakiramdam mo. Napatingin siya sa bintana. Sa labas, gumagapang ang mga sasakyan sa huling sikat ng araw. Anong sinabi mo? Wala naman. Sabi ko lang, minsan parang nape-pressure ka. Pressure, Lira, iyon ang sinabi mo.
Ano bang gusto mo, sabihin kong masama siyang tao? Hindi malakas ang boses ni Joel, ngunit naroon ang pagkapikon na matagal nitong pinipigil. Hindi ko sinabing gano. Ano? Huminga ng mabigat si Lyra, hindi iyon ang gusto niyang marinig. Hindi niya alam kung ano nga ba ang eksaktong gusto niya, pero hindi iyon. Hindi iyong muli na naman ay naisalin ang lahat sa mas banayad at mas madaling lunukin na salita, pressure. Na para bang ang problema ay panahon lang at expectation, hindi ang paulit-ulit na pagliit niya sa loob ng sariling buhay mag-asawa. Sabi rin ni Mama, tuloy ni Joel, mas mahinahon na ngayon, na hindi ka raw sanay sa paraan niya, at baka raw pareho lang kayong nagkakamalian. Pareho. Hindi ba posible? Hindi siya agad nakasagot. Posible nga ba? Siyempre posible. Posible na ang ilan sa mga nasabi ni Lourdes ay wala talagang bigat na ibinibigay niya. Posible ring may sariling sugat ang matandang babae na hindi naman niya alam. Posibleng pareho silang babae na nakatayo sa loob ng iisang bahay. Pareho nilang ipinaglalaban ang bersyon ng pagmamahal na alam nila, at pareho silang nabibigo sa paraan ng isa't isa. Ngunit ang posibilidad ay hindi sapat na pampahid kapag ang katawan mo mismo ay araw-araw nang tinuturuan ng isang lugar na maging mas maliit. Posible, sabi niya sa wakas. Pero hindi ibig sabihin noon patas ang bigat sa amin. Tahimik si Joel. Pagkaparada sa tapat ng bahay, hindi muna sila bumaba. Naroon lamang sila sa loob ng sasakyan, habang sa loob ng gate ay kita ang kulimlim na hardin at ang bintana ng sala na may manipis na ilaw. Lyra, sabi ni Joel, napakababa ng boses, nahihirapan din ako. Napalingon siya. Hindi iyon paliwanag. Hindi rin depensa. Marahil sa unang pagkakataon sa maraming linggo, pahayag iyon na hindi agad tumatakbo palayo sa gulo. San? Tanong niya. Matagal sumagot si Joel. Sa pakiramdam na kapag kumampi ako sa'yo, parang pinapabayaan ko si Mama. Kapag kumampi naman ako kay Mama, nasasaktan ka. Tapos pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, may kulang. Gusto sanang sabihin ni Lyra na iyan mismo ang problema, ang pag-iisip ni Joel na ang pakikinig sa asawa ay automatikong pagtalikod sa ina. Ngunit sa pagod sa mukha nito, may bahaging lumambot sa kanya. Hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pag-amin na ang lalaki sa tabi niya ay hindi lamang duwag, isa rin itong anak na matagal nang hinubog ng bahay na iyon. At ang mga taong ganoon ay hindi basta marunong humiwalay ng pagmamahal sa pagsunod. Hindi ko hinihinging kalabanin mo siya, sabi niya, ang hinihingi ko lang, huwag mo akong ipa-feel na iniimbento ko ang nararamdaman ko. Pumikit si Joel ng sandali, saka tumango. Sige. Masyadong maliit ang sagot para sa laki ng lahat ng naipon, ngunit hindi rin niya maikailang may kung anong gumaan sa simpleng katotohanang hindi ito tumutol. Pagpasok nila sa bahay, nadatnan nila si Lourdes sa sala, nanonood ng game show. Agad nitong pinatay ang volume at tumayo. Dumating na kayo, sabi nito. Kumain na ba kayo? Hindi pa po, sagot ni Joel. May tinira akong adobo, initin na lang. Tumingin ito kay Lyra. Nalabhan mo? Opo. Kinuha ni Lyra mula sa bag ang tinuping tela. Lumapit si Lourdes at hinawakan iyon. Marahang iniunat ang dulo kung saan may burda ang ina niya. Maganda pa rin ang tahi, sabi nito, hindi malaman ni Lyra kung may dapat ba siyang sagutin. Ilagay ko ulit bukas, dagdag ng matanda, kung okay lang sayo. Halos hindi ka pansini-pansin ang huling sugnay kung hindi ka maghahanap, ngunit narinig iyon ni Lyra, at marahil narinig din ni Joel dahil bahagya itong napatingin sa ina. Sige po, sabi ni Lyra, at sa mismong pagbigkas niya, may kakaibang halo ng pasasalamat at pag-iingat sa loob niya. Minsan, ang mga pagbabago ay hindi dumarating bilang paghingi ng tawad, dumarating silang pipi, halos ayaw magpakilala, at nasa sa iyo na lang kung papansinin mo o hindi. Sa mga sumunod na araw, walang malaking himala, hindi naging biglang mabait si Lourdes, hindi rin naging matapang agad si Joel, ngunit may mga mumunting paglilihis sa dati. Isang umaga, nang ilatag ni Lyra ang almusal, sinabi ni Lourdes, ikaw na bahala sa asin sa itlog, baka iba ang timpla mo. Hindi papuri, hindi rin pangungutya, simpleng pag-urong ng kaunting teritoryo. Isa pang gabi, nang banggitin ni Tessie sa gate na ang anak daw ng pamangkin niya ay nabuntis agad pagkakasal, si Lourdes ay hindi sumingit upang ihambing iyon sa kanila ni Joel. Sa halip ay sinabi lamang nitong, iba-iba naman ang panahon ng tao. Mahina, mabilis, pero sapat para marinig ni Lyra mula sa kusina. Hindi siya agad naniwala sa ginhawang dala noon. Sanay na ang loob niyang maghanap ng kasunod na tinik. Ngunit sa loob ng pag-aalinlangang iyon, may maliit ding bahagi sa kanyang gustong maniwala na baka may napasok na bitak sa lumang pader ng bahay,
sapat para may kaunting hangin na dumaan. Isang Biyernes ng gabi, umuwi si Joel na may dalang taho para sa kanilang dalawa at pandesal para sa ina. Umakyat muna ito sa kwarto, dala ang 2 baso ng taho at ibinigay sa kanya ang mas maraming arnibal dahil alam nitong ganoon ang gusto niya. Wala kang pasok bukas? Tanong nito. Half day lang sa online client. Noong nakaraang buwan pa lamang nagsimulang tumanggap si Lyra ng maliit na sideline sa pag-aayos ng inventory sheet para sa isang online shop ng kakilala ng pinsan niya. Hindi malaki ang kita, pero sa tuwing may pumapasok na pera sa Gcash niya, may bahagya siyang pag-angat na hindi niya kayang ipaliwanag kay Joel nang hindi mukhang pinipintasan ang kabuhayan nito. May naisip ako, sabi ni Joel, hinihigop ang sago. Baka pwede tayong maghanap ulit ng apartment, kahit studio lang. Napatingin siya rito, hindi naman ito unang beses na nabanggit ang paglipat, ngunit dati laging hinaharangan ng pag-iipunan pa. O tingnan natin next year. Talaga? Tanong niya, maingat pa rin, tumango si Joel. Hindi ko sinasabing lilipat agad next month, pero baka pwede na nating seryosohin, kahit maghanap muna. Hindi niya alam kung ano ang mas unang lumitaw sa dibdib niya, pag-asa o takot. Dahil ang pag-asa, kapag masyadong matagal mong hindi pinakain, ay nagiging mailap. Hindi ito sumasama agad kahit tawagin mo. Anong nangyari? Tanong niya bago niya napigilan ang sarili. Natawa si Joel ng bahagya, pagod pero tapat. Wala namang isang malaking nangyari. Napapagod ka na. Napapagod na rin ako. At feeling ko, hindi rin fair kay mama na lagi niyang iniisip na kailangan niyang bantayan ang lahat. Umupo siya ng mas tuwid. Sinabi mo sa kanya, hindi pa. Gusto ko sana pag may mas konkreto na. Tahimik si Lyra. Mula sa ibaba, naririnig ang boses ni Lourdes sa telepono, kinukumusta ang kapatid nitong nasa Bulacan. Ang bahay ay pareho pa rin, ang fan, ang hagdan, ang salang masyadong maraming doily. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may salitang lumitaw sa pagitan nila ni Joel na hindi, hayaan mo na, hindi pagod lang, hindi ganito talaga, bakit ngayon mo lang sinabi, tanong niya. Inikot ni Joel ang baso sa kamay. Kasi akala ko kaya pa, o kaya ko pang ayusin nang hindi umaabot diyan. Siguro mali ako, hindi marunong humingi ng tawad si Joel sa diretsyong paraan. Madalas, dumadaan iyon sa pag-amin ng pagkakamali ng pahilis, na para bang nahihiya pa itong ilantad ang sariling kakulangan ng buong buo. Dati, nabibitin si Lyra sa ganitong paraan nito, gabi ring iyon, nabitin pa rin siya, ngunit hindi na lamang iyon ang naramdaman niya. May kasama ng kaunting paggalang sa pagsisikap nitong lumapit, kahit hindi natural sa kanya. Pwede tayong tumingin, sabi niya. Pero huwag munang sabihin kung hindi pa sigurado, oo, at huwag mong gawing pangako kung hindi mo rin paninindigan. Tumingin si Joel sa kanya, at malinaw sa mukha nitong nasaktan ng kaunti sa huling sinabi niya. Ngunit tumango pa rin ito. Fair. Kinabukasan, habang nagkakape sila sa kusina, dumating si Lourdes, dala ang bagong labang kurtina, ang gawa mula sa tela ng ina ni Lyra, at siya mismo ang nag-abot ng dulo sa kanya. Tulungan mo ko, sabi nito. Hindi abot ng kamay ko ng maayos. Magkatabi silang tumayo sa maliit na bangkito at upuan, inaayos ang pagkakatusok ng safety pin sa rod. Nararamdaman ni Lyra ang init ng braso ng matanda sa tabi niya, ang amoy nitong sabon na may halong katingko. Pantayin mo sa kaliwa, sabi ni Lourdes, hindi pantay ang bagsak, ganito po, konti pa. Inabot nito ang tela mula sa kamay ni Lyra, ngunit hindi iyon marahas, nang maikabit ng maayos ang kurtina, umatras silang pareho. Pumasok ang liwanag ng umaga, mas malambot kaysa noong makapal na abong tela ang nakasabit. Mas maliwanag nga, sabi ni Lourdes, tila sa sarili lamang. Opo, tumango ang matanda. Iyong nanay mo, kung gusto niya, pwede siyang gumawa pa, bayaran natin. Napatingin si Lyra, hindi na po kailangan, trabaho pa rin iyon. Nais sana niyang sabihing hindi tumatanggap ng ganitong uri ng bayad ang ina niya kapag para sa pamilya. Ngunit natigilan siya. Pamilya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang iyon sa loob ng bahay na ito? Bago pa siya nakasagot, nagpatuloy si Lourdes, sabihin mo lang kung magkano ang tela. Baka gusto kong palitan ang sasala. Paya ang tono? Ngunit may kung anong dumaan doon na hindi eksaktong kabutihan at hindi rin simpleng pagmamando. Marahil iyon na ang pinakamalapit na mararating ng matandang babae, sa pag-amin na may halaga ang kamay na pinanggalingan ng telang matagal nitong tiningnan bilang rustic. Tatanungin ko po, sabi ni Lyra, hindi siya sigurado kung matutuwa ba siya. Gayunpaman, buong maghapon, habang ginagawa niya ang inventory sheets sa kwarto at naririnig sa ibaba ang paika-ikang tunog ng tsinelas ni Lourdes,
May maliit na mainit na bagay na nanatili sa dibdib niya. Hindi iyon kapayapaan, hindi rin lubos na pagtitiwala. Isa lang iyong manipis na pagkakataon na marahil ang mga tao, kapag napilitang tumabi sa isa't isa, ng matagal, ay may natututuhan ding bagong galaw kahit hindi nila lubos maamin kung bakit. Sa gabi, nagtungo si Lyra sa banyo sa ibaba para labhan ang isang blouse at nadinig niya sina Joel at Lourdes sa sala. Hindi siya dapat nakikinig, ngunit naroon siya, at ang pinto ng banyo ay bahagyang bukas dahil sira ang lock. Kung lilipat kayo, sabi ni Lourdes, napakababa ng boses, siguraduhin mong kaya ninyo. Napatigil si Lyra, may sabon sa palad. Kaya naman siguro, ma, sagot ni Joel. Hindi kailangan agad malaki. May maikling katahimikan, hindi ko kayo pinalalayas, sabi ng matanda, alam ko po, at hindi rin ako bulag. Hindi makita ni Lyra ang mukha nito mula sa kinaroroonan. Ngunit narinig niya ang bahagyang gaspang sa huling pangungusap, na para bang may mahirap itong nilulunok. Minsan lang talaga, may mga bahay na hindi na marunong lumuwag, pagsanay ng puno. Napahawak si Lyra sa gilid ng lababo, hindi iyon paghingi ng tawad. Hindi rin lubos na pag-amin, ngunit narinig niya roon ang unang bagay na kahawig ng katotohanan, mula kay Lourdes na hindi binalot sa paalala, puna, o payo. Ma, mahina lamang ang sagot ni Joel. Basta huwag mo lang pababayaan ang trabaho mo, at huwag kang padalos-dalos, hindi po. At saka, muli, katahimikan. Ang asawa mo, huwag mong hayaang ako lagi ang mas marunong sa nararamdaman niya. Sa banyo, napapikit si Lyra. Hindi niya alam kung ang biglang paghapdi sa mata ay mula sa sabon o sa bigat ng narinig. Wala siyang panahon upang suriin iyon, dahil narinig niya ang paghakbang ni Joel palapit sa pasilyo, at agad niyang binuksan ang gripo ng mas malakas. Pag-akyat nila sa kuwarto, hindi niya sinabi kay Joel na narinig niya ang usapan, hindi rin ito nagbanggit. Ngunit nang mahiga sila, inabot nito ang kamay niya sa dilim at hindi binitiwan kahit umiikot ang electric fan at mainit pa rin ang gabi. Sandali siyang nanatiling matigas, dala ng ugali at pag-iingat. Pagkatapos, dahan-dahan, ibinalik din niya ang higpit, hindi iyon kapatawaran. Hindi rin kasunduan na maayos na ang lahat. Isa lamang itong pagpayag na sa gabing iyon. Sa gitna ng bahay na matagal nang humuhubog sa kanila, bago pa sila maging tayo, maaari muna silang tumigil sa magkabilang gilid ng parehong sakit, nang hindi agad ito pinapangalanan. Habang sa ibaba ay may marahang kaluskos ng kurtinang gawang bahay, na sumasabay sa hangin mula sa bintana ng kusina. Hangin na iyon, at sa halos buong susunod na linggo, iyon ang nanatili kay Lyra bilang pinakamatapat na paglalarawan sa lahat ng nagbago at hindi nagbago sa bahay. Isang bagay na gumagalaw, totoo, nararamdaman sa balat, ngunit hindi mahawakan ng sapat para masabing ito na nga ang simula ng pag-ayos. Hindi naging magaan agad ang mga umaga. May mga araw pa ring pagdating niya sa kusina ay matatagpuan niyang nailipat ni Lourdes ang pinagbabaran ng munggo sa ibang mangkok. O nadagdagan ng isa pang paalala, ang paraan ng paglalagay niya ng kutsara sa lalagyan. O mapapansin niyang itinupi na naman ng matanda ang mga lampin ni Mara na naiwan noong nakaraang dalaw na para bang kahit mga bagay na hindi nagamit ay kailangang sumunod sa tamang tiklop. Pero may mga sandali ring humina ang dating tiyak na talim ng mga kilos. Kapag may tanong si Lourdes tungkol sa lulutuin, minsan ay tinatanong niya na si Lyra kung ano ang gusto nito, at kahit sa una ay ginagawa lamang iyon ni Lyra, bilang pagsunod sa pagkakataong hindi niya hinihingi, unti-unti niyang napansing may bahagyang kabawasan sa bigat ng sariling pag-aabang sa susunod na puna. Hindi iyon pagtitiwala, hindi pa. Mas kahawig iyon ng katawan na natutong huwag laging kumunot sa bawat paglapit ng kamay. Sa pagitan ng mga maliliit na pagbabagong iyon, nagsimula silang tumingin ni Joel ng mga apartment online tuwing gabi. Hindi seryoso sa panlabas na anyo, wala pang reservation fee, wala pang malinaw na petsa ng pag-alis, wala pang pag-uusap sa pamilya tungkol sa plano ngunit seryoso sa paraan na dahan-dahang may sariling buhay ang mga larawan ng studio units, mga floor plan na kasinlaki lamang halos ng sala sa ibaba, mga lugar sa Marikina, Pasig, o Mandaluyong na kahit malayo sa kinis ng mga brochure, ay may pangako ng pinto na kapag isinara ninyo, ay wala ng ikatlong tainga sa kabila. Dati, kapag tumitingin sila ni Joel ng ganitong mga lugar, mas madalas itong mauwi sa biro o sa pangkalahatang balang araw. Ngayon, may spreadsheet si Joel ng tinatayang renta, kuryente, tubig, pamasahe. May listahan si Lyra ng mga dapat kayanin, kahit maliit basta may sariling kusina, may bintana, may lugar para sa natitiklop na mesa kung saan pwede siyang magtrabaho sa inventory sheets. Sa unang gabing inilatag sa kama ang dalawang cellphone,
at isang papel na may mga numero. Nakadama si Lyra ng kakaibang pag-iingat na parang hindi siya dapat huminga ng malakas dahil baka masira ang manipis na anyo ng pag-asa. Ito, pasok sa budget kung hindi tayo masyadong magpapadala sa takeout, sabi ni Joel, nakakunot ang noo habang nagka-calculator. At kung may sideline ka pa rin, hindi niya ikinainis ang pagbanggit sa sideline niya. Sa halip, may kaunting tuwa pa siyang naramdaman sa paraang isinama nito ang kita niya sa plano, hindi bilang pandagdag na halos hindi bibilangin, kundi bilang bahagi ng totoong kakayahan nilang dalawa. At kung hindi tayo biglang atakihin ng sakit ng ngipin o masiraan ng laptop, sagot niya. Natawa si Joel. Ayun lang. Hindi iyon malaking eksena ng pagkakasundo. Ngunit habang magkatabi silang nakaupo sa kama, parehong nakatungo sa mga numero at litrato ng mga kwartong pag-aari ng ibang tao, naramdaman ni Lyra ang uri ng pagiging magkasama na matagal niyang hindi natagpuan sa kanila. Hindi iyong lambing na madaling ibulalas kapag maayos ang araw, kundi ang mas tahimik na pakikipagtuwang sa isang bagay na walang siguradong dulo. Kinabukasan ng gabing iyon, habang hinihiwa niya ang pechay para sa tanghalian, dumaan si Lourdes sa kusina at sumilip sa screen ng cellphone niyang nakapatong sa tabi ng chopping board. Hindi niya sigurado kung ano ang eksaktong nakita ng matanda, marahil isang larawan ng unit na may makitid na bintana at puting tiles, ngunit huminto ito ng bahagya at sinabing, mahal ang renta ngayon. Paya ang tono. Hindi pa man niya naririnig ang kasunod ay sumikip na ang balikat niya, handa sa alinman sa pangaral o panghihimasok. Oo nga po, sagot niya, maingat, kaya tumitingin lang muna. Tumingin si Lourdes sa pechay, sa kutsilyo, sa kalan na may mahinang apoy. Mas mabuti iyong hindi malayo sa trabaho ni Joel, kawawa sa biyahe, hindi pa rin malinaw kung ano ang dapat maramdaman ni Lyra sa ganoong pangungusap. Pag-aalala ba iyon sa anak? Pahiwatig na hindi praktikal ang plano nila. O simpleng katotohanan lamang mula sa isang babaeng mahaba ang karanasan sa pamasahe at traffic. Opo, sabi niya. Tumango si Lourdes at dumiretso na sa ref. Pagbukas nito ng pinto, nagsalita muli ang matanda nang hindi lumilingon. At tingnan mo rin iyong bentilasyon. Maraming murang apartment, pero nangangamoy kulob. Sandali siyang hindi nakasagot. Sa unang tingin, payo lang iyon tungkol sa bahay. Pero may kakaibang haplos ng katotohanan sa loob niyon na para bang kinikilala ng matandang babae, kahit pahilis, na may paghanap ngang nagaganap. Sige po, sabi niya sa huli. Nang gabing iyon, hindi niya agad ikinuwento kay Joel ang sinabi ng ina nito. Ayaw niyang bigyan ng sobrang kahulugan ang isang pangungusap. Ayaw rin niyang magmukhang sabik na sabik sa anumang mumo ng pagiging madaling kausap mula kay Lourdes. Ngunit habang naghuhugas siya ng pinggan pagkatapos ng hapunan, naisip niyang nakakapagod din pala ang matagal na pagdududa, kahit ang maliit na kabutihan, kailangan mo pang pasanin dahil hindi mo alam kung dapat mo ba itong pagkatiwalaan. Sa mga sumunod na araw, may dalawa silang apartment na tiningnan sa labas matapos ang trabaho ni Joel, at bago maghapunan, ang una ay nasa likod ng isang sari-sari store sa Pasig, nasa ikatlong palapag ng gusaling mukhang laging mainit kahit gabi na. Malinis naman ang unit, ngunit pagpasok pa lamang ay may amoy na kulob at detergent na nakatagal sa semento. Ang bintana ay nakaharap sa pader ng katabing gusali. Parang walang umaga rito, mahinang sabi ni Lyra nang makalabas sila. Oo nga, sagot ni Joel, bagaman mukhang gusto sana nitong sabihin na kaya naman siguro. Sa ikalawa, sa Marikina, mas maluwag ang pakiramdam. May maliit na lababo sa kusina, may bintanang naiipit ang hapon, at may sapat na espasyo para sa natitiklop na mesa na iniisip ni Lyra. Ngunit mas mataas ang renta ng halos 3,000. Pwede kong talagang pagtitipiran, sabi ni Joel habang naglalakad sila palayo sa compound, pero medyo sikip. Hindi naman kailangang madaliin, sagot ni Lyra, kahit ang totoo ay may bahagi sa kanya ang gustong sumang-ayon agad sa anumang lugar na may sariling katahimikan. Hindi niya sinabi iyon, natutuhan na niyang ang pagnanais minsan, kapag masyadong malinaw ang anyo, ay nakakatakot dahil kasunod agad ang posibilidad ng pagkabigo. Sa bahay, hindi nila ipinagsisigawan ang mga alis nilang iyon. Kapag nagtatanong si Lourdes kung bakit medyo gabing-gabi na sila nakauwi, si Joel ang sumasagot ng, may dinaanan lang po. Isang beses, habang naghahain si Lyra ng ginisang upo, sinabi ng matanda, huwag kayong papagabi kung wala namang mahalaga. Hindi niya alam kung paano sumagot, si Joel ang nagsabi ng, opo, ma, walang kasunod. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag ni Lourdes, maraming snatcher sa may Ortigas Extension. Tahimik muli. Sa ganitong mga sandali,
hindi malaman ni Lyra kung paano iipunin sa loob ng iisang pagtingin ang babaeng laging may puna at ang babaeng hindi marunong magbigay ng pag-aalaga ng walang paatras at paikot. Marahil iyon na rin ang dahilan kung bakit hindi niya lubos na mahanap ang tamang galit, madaling kamuhian ang taong malinaw ang kalupitan. Mas mahirap ang taong humahalo ang pakikialam sa pagkalinga hanggang sa ang parehong bagay ay iisang tunog na lang kapag dumadapo sa araw-araw. Lumipas ang 2 linggo ng ganito mga gabi ng pagtingin sa budget, mga umagang may bahagyang pag-urong si Lourdes sa ilang teritoryo ng kusina, mga hapon ng trabaho ni Lyra sa laptop habang nakikinig sa tunog ng telebisyon sa ibaba at sa pabalik-balik na tsinelas sa pasilyo. Sa panahong iyon, higit sa lahat, dahan-dahang lumitaw kay Lyra ang isang katotohanang ikinailang niya noon, may bahagi rin sa kanya na natakot sa pag-alis. Hindi sa apartment mismo, hindi sa renta, hindi sa biyahe, kundi sa pagkakabunyag na baka sa sarili nilang bahay. Lumitaw ang mga bagay na matagal niyang naituro lamang kay Lourdes bilang pinagmumulan ng paninikip. Paano kung lumipat sila at matuklasan niyang may ugali si Joel sa pag-urong na hindi nakatali sa bahay ng ina nito? Paano kung ang sarili niyang pagkayamot ay sumama sa kanya, at hindi pala sa kusina ni Lourdes nag-uugat kundi sa lalim ng pangangailangang laging mapatunayan na may lugar siya? May mga gabing, matapos nilang magsara ng mga listing at magpatay ng ilaw, naririnig niya ang hininga ni Joel sa tabi niya at iniisip na ang totoong kinakatakutan niya, marahil ay hindi ang patuloy na pananatili kundi ang posibilidad na kahit sa pag-alis, may mga sugat pa ring mananatiling kanila. Minsan, nahihiya siya sa ganitong isip. Parang pinapahina nito ang katotohanan ng mga ginawa at sinabi ni Lourdes, pero hindi rin niya kayang itanggi na may sariling kasaysayan ang loob niya. Bata pa lamang siya, sanay na siyang hindi masyadong manghingi. Kapag bagong sapatos ang binibili para sa pasukan, at kulang ang pera, siya ang unang nagsasabing kaya pa naman ang luma. Kapag may huling piraso ng pritong isda, siya ang magtutulak sa plato nito sa gitna at magpapanggap na busog na. Hindi dahil banal siya, kundi dahil maaga niyang natutuhan na may mga pamilyang mas madaling umusad kapag may isang taong hindi magpapabigat. Noong una, inisip niyang kabutihan ang ugaling iyon sa pag-aasawa niya kay Joel at sa paninirahan sa bahay na ito. Saka lamang niya napansing may bahagi rin iyong anyo ng pagkawala. Dumating ang maliit na pagliyab sa isang ordinaryong miracles ng hapon. Galing si Lyra sa grocery sa kanto, may bitbit na repolyo, itlog, at sachet ng dishwashing liquid. Pagpasok niya sa gate, nadatnan niya si Lourdes sa may sala, kausap sa telepono ang kapatid nitong si Vanji. Hindi niya sinadyang makinig, ngunit binanggit agad ang pangalan ni Joel kaya kusa siyang natigilan sa may pintuan. Hindi ko naman sila pinipigilan, sabi ni Lourdes, kung gusto nilang bumukod, edi bumukod. Basta huwag iyong parang minamadali dahil lang may hindi matanggap na ugali. May maikling katahimikan sa linya, saka mas mababa ang boses nito, ngunit sapat pa rin para umabot sa kanya. Ngayon kasi, konting pakikisama lang, feeling aping-api na. Hindi na siya pumasok agad, nakatayo siya sa mismong threshold. Ramdam ang bigat ng grocery bag na humihila sa pulso. Wala namang bago sa laman ng pangungusap. Narinig na niya ang ganitong diwa sa iba't ibang paraan. Ngunit marahil dahil sa mga nagdaang linggo ng marahang paglihis, ng bahagyang pag-asa, ng kurtinang pinagsaluhan nila sa umaga, mas matindi ang bagsak noon kaysa kung dumating iyon sa mga unang buwan pa lamang niya sa bahay. Para itong basong muntik mo nang isipin na ligtas hawakan, tapos biglang may gilid palang hindi pinakinis. Pumasok siya nang hindi nag-iingay. Hindi siya napansin ni Lourdes agad. Dinala niya ang groceries sa kusina. Inilapag isa-isa ang mga laman, saka naghintay. Maya-maya, dumating ang matanda, ipinatong ang cordless phone sa mesa, at tumingin sa repolyo. Bakit maliit iyan? Tanong nito. Wala na pong mas malaki. Mahal din siguro. Opo. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya ng maayos. May gusto sanang gawin si Lyra sa sandaling iyon magtanong ng direkta. Sabihin kong narinig ko kayo. Sabihin ninyong hindi ninyo ako pinag-uusapan, kung kaya ninyo ngunit biglang pumasok sa isip niya ang sariling mukha. Kapag nakikipagtalo, ang panginginig ng baba, ang pamamasa ng mata na ayaw niyang makita ni Lourdes kailanman. Kaya ang lumabas lamang ay, Ma, may gusto po ba kayong sabihin sa akin ng diretsyo? Doon lang tumigil ang mga kamay ng matanda sa pagkuha ng bottled bagoong sa estante. Hindi agad ito lumingon. Nang humarap ito sa wakas, walang bakas ng pagkabigla sa mukha. Kung mayroon man, mas kahawig iyon ng pagod, tungkol saan. Kahit alin po, sa mga hindi ninyo masabi ng harapan, tahimik ang kusina. Sa labas, may dumaan na batang nagtitinda ng yelo at sumisigaw ng presyo. Sa itaas,
Mahina ang ugong ng electric fan sa kwarto nila. Lira, sabi ni Lourdes, dahan-dahan, hindi ako paligoy-ligoy kapag may gusto akong sabihin. Halos gusto niyang matawa doon. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil may mga kasinungalingang hindi naman eksaktong kasinungalingan. Mas masahol, dahil naniniwala ang nagsasabi sa sarili nitong bersyon. Talaga po ba? Tanong niya, at sa pagkakataong iyon ay hindi na niya naitago ang pagod sa boses. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong marinig. Iyong totoo lang, ito ang totoo, mahirap makisama sa taong lagi kang binabasa ng masama. Parang may malamig na bagay na ibinaba sa pagitan nila. Matagal nang pinaghahandaan ni Lira na marinig ang iba't ibang puna mula sa biyenan niya na hindi siya magaling sa bahay, na masyado siyang maramdamin, na kulang siya sa tiyaga. Ngunit iba ang tama ng pangungusap na iyon dahil may bahagi sa kanyang alam na hindi rin iyon lubos na mali. Matagal na nga niya itong binabasa ng may bantay. Matagal na ring maraming pangungusap ni Lourdes ang hindi na nakalalapit sa kanya nang walang nakahandang salin sa sakit. Ngunit ang dahilan noon ay hindi lamang guni-guni. Paano po ako hindi mag-iingat? Sabi niya, halos lahat dito may laman na hindi ko masiguro kung alin ang dapat kong paniwalaan. Hindi lahat ng bagay tungkol sa iyo. Hindi rin lahat kailangang pangalanan para maramdaman. Humigpit ang panga ni Lourdes, sandali nitong hinaplos ang gilid ng mesa, parang humahanap ng tiyempo. Noong dumating ka rito, sabi nito, sinubukan kitang turuan sa mga alam kong paraan ng pagpapatakbo ng bahay. Baka mali ang ilan, pero hindi iyon para apihin ka. Hindi nyo kailangang gustuhing apihin para mangyari, napatingin ang matanda ng tuwid sa kanya. Hindi matalim. Mas nakakapagod kaysa matalim. Masyado kang mabilis masaktan. Umabot na si Lira sa hangganan ng pagnanais pang maging mahinahon, at kayo po, masyadong sanay na ang paraan ninyo lang ang tama. Hindi niya planong sabihin iyon ng ganoon kabilis, ngunit pagkalabas nito ay hindi na rin niya binawi. Nagtagal ang katahimikan pagkatapos, sa unang pagkakataon mula nang tumira siya rito, wala sa kanilang bumaba ang tingin agad. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lourdes ang unang tumalikod. Kinuha nito ang bagoong, ipinatong sa mesa ng may sapat na diin para marinig ngunit hindi ituring na pagdadabog. Pagod ka lang siguro, sabi nito. Iyon ang pinakamasamang posibleng sagot sa lahat ng maaari nitong sabihin, at marahil iyon din ang dahilan kung bakit, sa halip na sumigaw, biglang nanlamig si Lira mula batok hanggang daliri. Naroon muli ang lumang pagbura, ang pagsisikip ng nararamdaman niya ay nagiging pagod, ang paulit-ulit na panghahawak sa kanya ay nagiging pag-aalaga. Ang sariling katotohanan niya ay may ibang mas banayad na pangalan na mas katanggap-tanggap sa bahay. Hindi na siya sumagot, kinuha lamang niya ang repolyo at itinabi sa estante, saka umakyat sa kwarto, dala ang grocery receipt na hindi naman niya kailangang dalhin. Doon siya naupo sa gilid ng kama ng matagal, hindi umiiyak, hindi rin galit sa paraang mainit. Ang naroroon ay isang mabigat na uri ng linaw. Nang gabing iyon, nang umuwi si Joel, hindi niya muna sinabi agad ang nangyari. Pinakain niya ito, nakinig sa maikling kwento nito, tungkol sa boss na biglang nagpalit ng deadline, hinintay niyang makapagbihis ito, at makaupo sa kama. Saka lamang niya sinabing, nag-usap kami ng mama mo kanina, tumingin si Joel. Anong nangyari? Wala naman. Nagkaintindihan lang sa wakas ng hindi magandang paraan. Isa-isa niyang ikinuwento, hindi dramatiko, hindi rin pinagaan. Habang nagsasalita siya, napapansin niyang iba ang anyo ng pakikinig ni Joel ngayon kumpara dati. Hindi ito agad pumapasok sa gitna para maghanap ng alternatibong paliwanag. Hindi rin ito kumikibot na para bang gusto nang matapos ang usapan bago pa magkasugat ang alinman sa kanila. Tahimik lamang itong nakaupo, nakasandal ang likod sa pader. Ang isang kamay ay nakapatong sa nakatiklop na tuhod. Nang matapos siya, napayuko si Joel at hinaplos ang noo. Mali yun, sabi nito. 2 salita lamang. Ngunit sa loob ni Lira, may kung anong dahan-dahang tumama sa lugar na matagal niyang inililihim kahit sa sarili. Alin? Tanong niya, halos bulong. Tumingala si Joel sa kanya. Iyong sinabi niyang pagod ka lang, at iyong, lahat ng paulit-ulit na parang ikaw lagi ang dapat mag-adjust. Hindi siya nakaimik agad. Hindi dahil sapat na ang dalawang pangungusap para ayusin ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa asawa ang tuwirang pagkilala na hindi nakatali sa kasunod na depensa. Mag-usap tayo bukas, sabi ni Joel pagkaraan. Tayong tatlo. Agad kumunot ang tiyan ni Lira, kailangan ba? Oo. Baka lumala lang, mas lalala kung ganito na lang ng ganito. Hindi na siya tumutol. Magdamag siyang hirap matulog.
At sa dilim ay natanto niyang may kakaibang uri ng takot sa pagnanais ng malinaw na usapan. Sa sandaling mabigkas ang mga bagay, hindi mo na pwedeng sabihing baka mali ang basa mo. Kinabukasan, linggo, pagkatapos ng almusal at bago magtanghali, sinabi ni Joel kay Lourdes na pwede ba silang mag-usap sa sala. Nasa kusina pa si Lyra noon, nagpupunas ng baso, at muntik na niyang ipagpatuloy na lamang ang gawain at magkunwaring walang narinig. Ngunit paglingon niya sa may bukana, naroon si Joel, nakatingin sa kanya, hindi nangingibabaw ngunit hindi rin umurong. Umupo silang tatlo sa sala na dati parang laging lugar ni Lourdes, lamang ang sofa nitong may puting cover, ang crocheted doily sa sandalan, ang estanteng may mga frame pictures ni Joel noong graduation, ni Celia noong kasal. Nang yumaong asawa ni Lourdes na bihira nitong banggitin, ngunit laging nasa gitna ng aparador, ang telebisyon ay patay. Naririnig lamang ang kuliglig ng init mula sa labas, at ang mahinang ugong ng electric fan. Si Joel ang nagsimula. "Ma," sabi nito, "kailangan nating pag-usapan ang mga nangyayari sa bahay." Hindi sumagot si Lourdes agad. Nakaupo ito ng tuwid, parehong kamay nasa kandungan. "Anong nangyayari?" "Iyong hindi maayos na pakiramdam ni Lyra rito, at iyong mga nasasabi ninyo sa isa't isa. May sinabi ba akong hindi pwedeng sabihin?" Tanong ni Lourdes, ngunit hindi ito galit. Mas parang taong pinapapili sa pagitan ng dalawang bagay na parehong may mawawala sa kanya. "Hindi lang po iyon," sagot ni Joel. Naiipon na. Doon na nagsalita si Lyra, dahil naisip niyang kung si Joel lamang, baka muli itong maligaw sa kung ano ang mas madaling sabihin. "Pakiramdam ko po," sabi niya, mabagal, "matagal na akong sinusukat dito sa bahay, na parang kulang lagi, kahit anong gawin ko, may paraan pa rin para mapaalala sa akin na hindi ito bahay ko." Nakatingin lamang sa kanya si Lourdes, hindi mahinahon, hindi rin marahas. "At kayo po," dugtong ni Lyra. "Laging parang kung may mga nasabi akong nakasakit, hindi ko sinasadyang." Huminto ito, at nakita ni Lyra ang kahirapan sa mukha nitong ipagpatuloy ang pangungusap sa paraang hindi nawawala ang sarili nitong dangal. "Pero hindi ko rin pwedeng ikaila." Dugtong nito, "na may mga bagay akong pinanghahawakan sa bahay na ito. Matagal ko itong inayos, matagal ko ring iningatan si Joel." "Alam ko po," sabi ni Lyra, "at totoo iyon. Hindi iyon pagmamartir ni Lourdes, iyon ang wika ng buong buhay nito. Pero asawa niya na rin ako." Sa sandaling iyon, bahagyang napikit si Lourdes, para bang ang pinakasimpleng katotohanan ang siyang pinakamahirap lunukin, kapag ikaw ang matagal ng sentro ng isang sistema. "Hindi madaling umurong," sabi nito pagkaraan. "Walang paligoy-ligoy ngayon, wala ring talinghaga, kapag nasanay kang ikaw ang tinitingnan ng lahat sa bahay." Tahimik si Joel sa pagitan nila, ngunit naramdaman ni Lyra ang biglang paghigpit ng mga daliri nito sa gilid ng upuan. "At hindi rin madali," sabi niya, "ang laging maging iyong kailangang marunong umunawa." Napatingin sa kanya si Lourdes, at sa unang pagkakataon ay may nakita siyang bagay na hindi pa niya nakita roon ng ganap, hindi kabaitan, hindi pagsisisi, kundi pagkapagod na may halong takot. Marahil takot na sa pag-alis nila, may mawawala sa pang-araw-araw na anyo ng pagiging kailangan. "Lilipat ba kayo?" Tanong ng matanda. Wala na ang pag-ikot, naroon na iyon. Hindi nila pwedeng iwasan. Tumingin si Joel kay Lyra bago sumagot. "Tumitingin pa lang po kami." Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkaraan, tumango si Lourdes ng minsan. "Kung iyan ang makabubuti sa inyo," sabi nito, at kahit payak ang tono, naroon ang gaspang ng bagay na pilit isinasara sa loob ng bibig. "Hindi ko haharangan, hindi iyon basbas, hindi rin pagpayag na masaya." Ngunit alam nilang lahat na sa isang bahay tulad nito, may mga pangungusap na hindi kailanman darating sa anyong gusto mo, at ang pinakamalapit sa pahintulot ay karaniwang tunog lamang ng pagbitaw na masakit sa humahawak. Hindi doon nagtapos ang usapan. Marami pang maliliit na bagay, ang pera, ang timeline. Ang posibilidad na baka manatili muna sila ng isa pang buwan o dalawa, ang tanong kung sasabihin na ba agad kay Celia. Ngunit mula sa sandaling narinig ni Lyra ang "hindi ko haharangan", may bahagi sa kanya ang hindi na nakikinig sa mga detalye. Ang pinakamarahas na bagay sa loob niya ay hindi tuwa kundi panghihina, para bang matapos ang matagal na pag-igting, biglang hindi na alam ng katawan kung paano luluwag ng hindi bumabagsak. Nang matapos ang pag-uusap, tumayo si Lourdes at sinabi lamang na iinitin nito ang natirang sabaw para sa tanghalian. Si Joel ay nanatiling nakaupo, nakatingin sa sahig. Si Lyra naman ay biglang nakaramdam ng hiya sa lawak ng katahimikang iniwan ng usapan,
na para bang may naitapon silang lahat sa gitna ng sala, at ngayon ay kailangan pa ring magtanghalian pagkatapos. Sa kusina, narinig niya ang tunog ng kaserola, ng sandok na humahalo sa sabaw, ng takip na bahagyang tumatama sa gilid. Normal na normal ang mga tunog. Halos insulto sa bigat ng mga nangyari. Ngunit marahil ganoon naman talaga ang karamihan sa mga tunay na pagbabago sa pamilya. Pagkatapos ng mahirap na pangungusap, may sibuyas pa rin kailangang hiwain. Mula noon hanggang sa huling linggo bago matapos ang buwang iyon, umusad ang mga bagay ng hindi malinis. Nakakita sila ng isang maliit na studio sa Marikina na hindi kasing ganda ng ikalawa nilang tiningnan, ngunit mas abot kaya. May bintanang nakaharap sa makitid na eskinita at maliit na lababo sa kusina. Maingay ang kapitbahay ayon sa landlady, pero tahimik naman daw pag weekdays. Pwede na, sabi ni Joel nang makita nila ito muli. Pwede na, ulit ni Lyra, at sa dalawang salitang iyon ay may halo ng kaba, pag-asa, at pagdadalamhati sa isang buhay, na hindi pa man nagsisimula ay nararamdaman na niya ang hirap. Hindi agad sila lumipat, nagbigay pa sila ng isang buwang palugit para sa deposit, para sa pag-aayos, para sa pag-iipon ng sapat na gamit na may saysay isama. Sa panahong iyon, naging mas tahimik si Lourdes, ngunit hindi sa paraang nagyayelo. Minsan, habang tinutulungan siya ni Lyra sa pagtitiklop ng bedsheet, sinabi ng matanda, dalhin ninyo iyong extra rice cooker, luma na pero maayos pa. Isa pang araw, naglabas ito ng 2 platong hindi halos ginagamit at sinabing, hindi ninyo kailangang bumili agad. Sa bawat alok, hindi alam ni Lyra kung tatanggap ba siya ng maluwag o may bantay. Tinanggap niya ang ilan. Tumanggi sa iba. Hindi na sila nagkaroon ng isa pang malaking banggaan, hindi rin nagkaroon ng mahabang paghingi ng tawad. Ang kanilang kapayapaan ay iyong uri na may tahi pa ring kita-kita kapag tinapat sa liwanag. Isang gabi, isang linggo bago ang target nilang paglipat, nadatnan ni Lyra si Lourdes mag-isa sa kusina, nakaupo sa tabi ng bintanang may kurtinang mula sa tela ng ina niya. Wala itong ilaw kundi iyong maliit na dilaw sa ibabaw ng lababo. Hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Lyra. Mainit sa kwarto, sagot nito. Lumapit siya para kumuha ng tubig. Sa salaming bintana, magkatabi ang malabong refleksyon nila. Iyong tela, sabi ni Lourdes pagkaraan, hinahaplos ng tingin ang kurtina, huwag mo nang iiwan dito pag umalis kayo. Napatingin si Lyra. Pwede naman pong iwan. Umiling ang matanda, sa inyo iyon. Ang simpleng pangungusap na iyon ay may kung anong bumukas at sumara ng sabay sa loob niya, sa inyo. Dati, madalas masakit ang 2 salitang iyon. Ngayon, sa unang pagkakataon, may laman itong pagbalik, hindi pagtataboy. Sige po, sabi niya. Tumango si Lourdes at tumingin muli sa bintana. Hindi ako sanay, sabi nito, napakababa, na para bang hindi talaga sa kanya itinutuon ang pag-amin. Sa pag may ibang babae sa kusina. Hindi alam ni Lyra kung dapat ba siyang ngumiti, maawa, o muling mainis sa paraan ng matanda, na kahit sa pagiging tapat ay hindi nito maiwasang manatiling nasa sentro ng pangungusap. Ngunit marahil iyon na rin ang totoo, hindi lahat ng pagkaunawa ay kaaya-aya kapag narinig mo ng buong buo. Hindi rin po ako sanay, sagot niya, na hindi ako marunong sa kusina ng iba. Sandaling napatigil si Lourdes, saka may maikli, halos hindi kapansin-pansing huni ng tawa mula sa ilong nito. Hindi iyon kapayapaan, hindi rin pagkakaibigan. Ngunit sapat na iyon para sa gabing iyon, at marahil para sa buong bahaging iyon ng buhay nila. Nang bumalik si Lyra sa kwarto, nadatnan niyang tulog na si Joel, nakahiga ng patagilid, ang isang kamay ay nakalawit sa gilid ng kama. Humiga siya sa tabi nito at tumitig sa kisame. Sa loob niya, wala pa ring ganap na katahimikan. May natitirang pagod, may mga salitang malamang ay muling sasakit kapag naalala, may takot sa bagong apartment at sa bagong anyo ng araw-araw, na wala nang masisisi sa ikatlong tao kapag may hindi maganda. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may matigas at payak na bagay na nanatili. Sa wakas, gumagalaw na sila, hindi pa layo lamang sa isang bahay, kundi papasok sa hirap ng pagkakaroon ng sariling lugar. At sa pag-iisip na iyon, kahit walang katiyakan, unti-unting pumikit si Lyra habang sa ibaba ay marahang sumasayad ang kurtinang bordado sa bintana sa hangin ng gabing hindi naganap na pareho sa dati. May mga bagay na mas madaling buhatin kapag hindi pa iyon ang buo, at marahil iyon ang unang natutuhan ni Lyra sa mga araw bago sila lumipat, na ang pag-alis, kapag matagal mo nang hinihiling, ay hindi dumarating bilang purong ginhawa, kundi bilang pinaghalong pagod, hiya, pananabik, at kung minsan ay isang uri ng tahimik na pagluluksa sa anyo ng buhay, na kahit nanakit sa iyo ay natutuhan mo ring ikilos ng nakapikit.
Sa huling linggo nila sa bahay ni Lourdes, naging mas maingat ang lahat, na para bang bawat isa ay biglang naglalakad sa loob ng tahanang may basag na salamin sa sahig, at walang sinumang gustong maging dahilan ng bagong hiwa. Hindi naman naging mabait ng biglaan ang mga araw. May isang umagang napansin ni Lyra na muling inayos ni Lourdes ang pagkakasalansan ng mga lalagyan ng pampalasa na kagagawan pa niya noong gabi. At may isa ring hapong habang tinutupi niya ang mga damit nila ni Joel, ay nadinig niyang sinabi ng matanda kay Tessie sa may gate, mas mabuti na rin siguro para matuto sila, sa tonong hindi malinaw kung payak na opinyon o bahagyang pagtatanggol sa sariling hindi umubra ang lahat ng taong ginugol nito sa pagpapanatili ng kaayusan. Ngunit ang mga dating pangungusap na dati tumitimo agad sa laman loob ni Lyra ay may kakaiba ng distansya ngayon. Hindi dahil wala ng kirot, kundi dahil sa unang pagkakataon, alam niyang hindi habang buhay ang pader, ang mesa, ang kusina, ang rhythm ng tsinelas ni Lourdes sa pasilyo. Ang kaalamang iyon ay hindi sapat para agad maging malaya, ngunit sapat para mabago ang hugis ng kanyang pagtitimpi. Sa gabi, nag-iimpake sila ni Joel ng paunti-unti, ilang damit sa lumang maleta, 2 plato at 3 mangkok na ibinigay ni Lourdes na may paunang linya pang. Ito lang ang kaya kong ibigay na hindi ko hahanapin agad. Isang rice cooker na medyo kupas na ngunit gumagana pa. Ang electric fan nilang sila mismo ang bumili noong kasal. Ang natitiklop na mesa na pinilit ni Joel hiramin muna sa storage room sa opisina ng kaibigan nito. Wala silang maraming gamit. Sa una, ikinahiya ni Lyra ang kakapusan na iyon, lalo na tuwing naaalala niyang sa bahay ng magulang niya. Kahit paano, kapag may umaalis para mag-asawa ay may mga kahon ng kumot, kaldero, tabo, at kung ano-ano pang naipon sa loob ng maraming taon. Dito, ang pinakamarami nilang dala ay mga bagay na hindi pa nga tunay na kanila, sapagkat may kasamang alaala ng bahay na iiwanan, ang rice cooker ni Lourdes, ang ekstrang sandok, ang 2 punda na tinahi ng nanay ni Joel noon pang high school si Joel ayon sa kwento nito. Ngunit may bahagi rin ng kakapusang iyon ang nagpaluwag sa kanya. Walang gaanong aayusin, walang gaanong kailangang pagkasyahin sa bagong lugar. Walang masyadong kalat na magtatakip sa katotohanang ang totoong bubuin nila ay hindi dekorasyon kundi paraan ng pagsasama ng walang ikatlong babae sa tabi nila na laging mas sanay sa kusina, sa paghahain, sa panahon ng pagkain, sa himig ng bawat paalala. Sa isa sa mga gabing nag-iimpake sila, habang nakaupo si Joel sa sahig at pinupulupot ang lumang extension cord, sinabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Iniisip ko pa rin minsan kung masyado ba tayong nagmadali. Nasa harap noon si Lyra ng bukas na maleta, nakatiklop sa kandungan ang ilang blouse. Hindi niya agad alam kung aling bahagi ng pangungusap ang dapat sagutin, ang nag-aalangan na si Joel, o ang tahimik na pangangailangan nitong marinig na hindi lamang siya ang kinakabahan. Baka, sabi niya pagkaraan, pero baka hindi rin. Hindi ko na rin alam kung ano ba iyong tamang bilis kapag pareho na kayong pagod, natawa si Joel ng mahina. Ayaw ko rin kasing isipin ni Mama na iniiwan natin siya, dahil masama siya, hindi naman iyon ang nangyayari, alam ko. Ngunit naroon ang bakas ng pagkabalisa sa mukha nito, hindi para sa sarili lamang kundi para sa imahe ng ina nitong matagal nitong inalagaan sa loob ng isip ang babaeng istrikto. Oo, pakialamera kung minsan, ngunit hindi kontrabida sa sariling kwento. Alam ni Lyra na kahit gaano pa sila nasaktan sa isa't isa ni Lourdes, mahalaga kay Joel na hindi maging payak ang pagbasa sa ina nito. Dati, ikinaiinis niya iyon dahil para sa kanya ay palagi iyong nagiging hadlang sa malinaw na panig. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang asawa sa maliit nilang kuwartong unti-unti nang nababawasan ng gamit, may parte sa kanyang naunawaan na ang pagkakapilipit ni Joel ay hindi lamang duwag na pag-iwas. Ito rin ay ang sakit ng anak na kailangang kilalanin na ang isang taong minahal siya, ng buong buo ay maaari ring maging lugar ng pang-araw-araw na pagkaliit ng iba. Hindi naman ito binubura ang pananakit, naisip niya, ngunit may naibang uri ng awa sa kahinaan ng lalaking natututo pa lamang humiwalay ng hindi iniisip na pagtataksil iyon. Hindi mo kailangang isipin na masama siya para piliin mong bumukod, sabi niya. At hindi ko rin kailangang isipin na mabuti siya palagi, para kilalaning may mga bagay siyang binigay na hindi kayang ibigay ng iba. Tumingin si Joel sa kanya, at may pagod na pagtanaw sa mukha nito, na para bang may biglang gumaan sa usapang matagal na nilang iniiwasan, dahil bawat pagtatangkang lapitan noon, ay agad lumilihis sa depensa o tampo. Minsan, sabi nito, pakiramdam ko, huli akong natututo. At least natututo, sagot niya, at hindi iyon biro. Sa ilalim ng lahat ng natitirang pagdududa, totoo ang pasasalamat niyang iyon.
Nang huling Sabado bago ang araw ng paglipat, dumating ang nanay ni Lira mula Laguna dala ang isang lumang eco bag na puno ng gamit. 2 dish towel, ilang tinahinitong punda, isang manipis, ngunit malinis na kumot, at ang kurtinang mula sa table runner na inayos na nito ng maigi, dinagdagan ng tahing mas pantay, nilagyan ng mas maayos na lalagyan ng rod. Hindi mahilig bumisita ang nanay ni Lira sa Maynila kung walang mahalagang dahilan, at nang makita niya itong bumaba sa bus sakay ng tricycle na sinundo ni Joel sa kanto, naramdaman ni Lira ang biglang paghalo ng tuwa at kaba. Na para bang may dala ang ina niyang salamin sa isang bahagi ng buhay, na matagal niyang pinipiling hindi ipakita ng buo. Sinalubong ito ni Lourdes sa sala ng may anyong magalang, hindi malapit, hindi rin malamig. Napagod pa kayo, sabi ng matanda. Malapit lang naman, kumpara sa iba, sagot ng nanay ni Lira, saka ngumiti sa paraang payak at walang panunukat. Hindi pa sila gaanong nagkakasama noon, ang huli ay noong kasal, at saka isang maikling dalaw ng magkasakit ang tatay ni Lira at hindi ito nakasama sa paghatid sa kanya pabalik. Napansin ni Lira na sa harap ng ina niya, naging bahagyang mas formal si Lourdes, para bang ang mga dating pangungusap nitong madaling ihagis, kapag sila-sila lamang, ay dumadaan muna ngayon sa munting salaan ng hiya. Sa kusina, habang pinapakuluan niya ang tubig para sa kape, nagkasabay roon ang dalawang ina. Sandali siyang natigilan, hawak ang takure, na para bang may hindi siya dapat makita sa eksenang iyon. Ang nanay niya ay nagsusuri ng kurtinang hawak ni Lourdes. Maayos pa pala iyang tahi, sabi nito. Iningatan ninyo. Maganda ang tela, sagot ni Lourdes. Sayang kung hindi gagamitin, wala sa tono ng matanda ang dating naiinis si Lira noon kapag pinag-uusapan ang mga bagay na galing sa kanila ang bahagyang pwede na may kasamang distansya. Ngunit hindi rin iyon lambing. Mas tila pag-amin lamang sa isang katotohanang dati nitong ayaw pangalanan. Kung gusto ninyo, dagdag ng nanay ni Lira, gagawa pa ako kapag nakaipon ng tamang tela si Lira para sa bagong bahay nila. Hindi niya alam kung bakit sa simpleng alok na iyon. Napatingin si Lourdes sa bintana bago sumagot. Sa kanila na muna, sabi nito, marami pa silang kailangang unahin. Walang nakapuna sa sarili niyang pagbibigay daan ang matanda, ngunit narinig iyon ni Lira. Marahil narinig din ng nanay niya, sapagkat hindi na ito nagpumilit. Pagkaalis ng dalawang matanda mula sa kusina upang tingnan ang mga naimpaking kahon sa may hagdan, napasandal si Lira sa lababo. May mga sandaling ang pinakamatinding pagod ay hindi nanggagaling sa gulo, kundi sa pagpilit mong intindihin ang unti-unting paglambot ng mga taong sanay, kang salubungin ng may baluti. Nagtanghalian silang apat ng mas tahimik kaysa karaniwan. Si Joel ang nagdadaldal tungkol sa landlord ng studio at sa deposit. Ang nanay ni Lira ay nakikinig at sumisingit lamang kapag may praktikal na payo. At si Lourdes na may minsan-minsang nagtatanong kung may sariling metro ba ang unit o kung gaano kataas ang lugar kapag umuulan. Walang banggit sa mga nagdaang tensyon. Walang tanong kung bakit umabot sila sa pag-alis. Sa isang banda, nainis si Lira sa kawalan ng tuwirang pagsasara. Sa kabilang banda, may ginhawa ring dala ang hindi na kailangan pang iharap ng muli ang lahat ng sugat para patunayang totoo ang mga iyon. Pagkatapos kumain, habang nagpapahinga si Joel at ang nanay niya sa sala, tinawag siya ni Lourdes sa likod bahay kung saan nakasampay ang ilang huling labada. Ito, sabi nito, inabot ang isang maliit na supot ng mga lumang clothespin at ilang safety pin. Dalhin ninyo. Kulang-kulang iyan sa umpisa. Kinuha iyon ni Lira. Salamat po, tumango ang matanda at patuloy na tumingin sa mga sampay. Huwag mong hayaang mabasa lagi ang isang sulok ng bahay, sabi nito. Diyan nagsisimula ang amoy singaw. Halos gusto niyang matawa at umiyak ng sabay. Hindi pa rin marunong si Lourdes magbigay ng payo ng walang anyong utos. Ngunit sa araw na iyon, naroon sa mga salitang iyon ang lahat ng hindi nila kayang sabihin sa isa't isa ng diretsyo. Hindi kita kayang yakapin, hindi kita kayang tawaging anak. Hindi ko rin maibabalik ang mga nasabi ko, pero alam ko ang daan ng halumigmig. Alam ko ang paraan ng bahay kapag napapabayaan. At ito ang tanging wika ng pag-aalaga na alam kong ibigay sa babaeng aalis kasama ng anak ko. Sige po, sagot ni Lira ng payak lamang, dahil alam niyang kapag sinubukan pa niyang gawing mas malaki ang sandaling iyon sa salita, baka mabasag lamang. Kinabukasan ang paglipat nila. Hindi naman malaki ang eksena, walang truck ng movers, walang pamilyang sabay-sabay nagbubuhat, walang kapitbahay na mausisang nanonood ng lantaran. Isang van ng kakilala ni Joel ang hiniram nila, at sa umaga pa lamang ay naibaba na nila ang 2 maleta, 3 karton, ang rice cooker, ang electric fan, at ilang supot na may halu-halong gaman.
Si Celia ay dumaan sandali bago pumasok sa trabaho at niyakap si Joel ng mahigpit. Kung may kailangan kayo, magsabi lang, sabi nito, saka humarap kay Lira at idinagdag ng may bahagyang pagkamahiyain, at kung gusto mo ng lutong ulam minsan, pwede kitang padalhan. May kalabuan pa rin ang relasyon ni Lira sa mga kapatid ni Joel, hindi dahil may lamat, kundi dahil sa lahat ng nangyari sa bahay na iyon ay natutuhan niyang huwag agad maghanap ng kampi mula sa mga taong hindi naman naroroon sa bawat umaga't gabi. Ngunit ng araw na iyon, kinilala niya ang simpleng kabaitan ni Celia at nagpasalamat ng totoo. Ang tatay ni Joel ay wala na maraming taon, at marahil dahil doon ay mas kitang-kita kay Lira ang paraan ng bawat anak sa pamilya na umiikot pa rin kay Lourdes kahit nagsasarili na. Hindi niya alam kung dadating din ba sa puntong ganoon ang magiging buhay nila ni Joel na sa kabila ng sariling bahay, may gitna pa ring hindi tuluyang mahihiwalay. Bago sila umalis, umakyat si Lira sa kuwarto upang tiyaking wala nang naiwan sa side table. Nandoon ang kurtinang tinahi ng ina niya, maayos nang nakatupi, handang isama. Saglit siyang naupo sa gilid ng kama, tumingin sa mga dingding na naging saksi sa maraming gabing nakatalikod sila ni Joel sa isa't isa, sa mabababang usapan, sa mga unang pagtatangkang maglatag ng budget para sa pag-alis, sa katahimikan na mas mahirap tiisin kaysa sigawan. Hindi niya minahal ang kuwartong iyon, ngunit nakilala niya ang sarili niyang uri ng pagtitiis doon, pati ang mga limitasyong ayaw na niyang balikan. Nang bumaba siya dala ang kurtina, nadatnan niya si Lourdes sa may pintuan, hindi ito umiiyak. Hindi rin mahigpit ang bibig sa paraan ng mga taong ayaw magpahalata ng tampo. Nakatayo lamang ito roon, hawak ang isang plastic container. Adobo, sabi nito, iniabot sa kanya. Para mamaya, hindi na kayo bibili. Tinanggap iyon ni Lira, salamat po. Tumango ang matanda, walang yumakap. Walang humawak sa balikat. Si Joel ang lumapit at nagmano, saka ginawaran ng maikling halik sa pisngi ang ina. Pupunta po kami next week, sabi nito, kung okay lang. Bahay mo pa rin ito, sagot ni Lourdes. Muli, hindi alam ni Lira noon kung alin sa pangungusap na iyon ang dapat maramdaman, paanyaya ba iyon, paalala, o simpleng katotohanan na hindi matatakasan ng isang anak, gaano man kalayo ang tirhan niya. Ngunit nang tumingin si Lourdes sa kanya, may idinugtong itong halos pabulong, at kung hindi ka busy, dala mo minsan iyong recipe ng tsokolate. Napakurap siya. Hindi niya alam kung tama ba ang dinig niya, iyong hindi masyadong matamis, dagdag ng matanda, tila napahiya sa mismong paghingi. Sa loob ni Lira, may kung anong marahang gumalaw, hindi sapat para patawarin ang lahat, ngunit sapat para kilalaning ang mga tao, kahit sa huli, ay hindi rin laging nakapirmi sa pinakamasakit nilang anyo. Sige po, sabi niya. Sa biyahe patungong Marikina, magkahalo sa loob ng van ang init, alikabok, at amoy ng karton. Si Joel ang nasa unahan, kausap ang driver, si Lira na may nasa likod, katabi ng mga kahon, hawak ang plastic container ng adobo sa kandungan at ang kurtina sa ibabaw ng isang maleta. Nang lumiko ang van palayo sa pangunahing kalsada, at pumasok sa mas makitid na daan papunta sa compound ng apartment, hindi niya naramdaman ang biglaang ligaya na inaasahan niyang darating. Ang una niyang naramdaman ay takot payak at malamig. Ngayon na narito na, wala ng pader ng biyenan na masisisi, wala ng kusinang may dating may-ari, wala ng ikatlong taong pwedeng pagtuunan ng lahat ng hindi nila maharap bilang mag-asawa. Pagkabukas ng pinto ng studio, sumalubong sa kanila ang amoy ng bagong punas na sahig at kaunting pintura, mas maliit iyon kaysa sa naalala niya. O marahil mas maliit lamang tingnan ngayon dahil may mga maleta na sa loob at totoong buhay na ang papasok. May isang bintanang nakaharap sa eskinita, may maliit na kusina na halos isang hakbang lang ang layo sa kama kapag nailatag na ang kutson. May banyo na may manipis na pinto at batyang kasya lamang ang isang timba. Kasya naman, sabi ni Joel, hindi malinaw kung para kanino. Oo, sagot ni Lira, nagsimula silang maglabas ng gamit ng hindi masyadong nag-uusap. Inilapag nila ang rice cooker sa ibabaw ng maliit na counter, ang mga plato sa isang lumang estanting gawa sa bakal na naiwang bahagi raw ng upa, ang electric fan sa sulok. Nang inilabas ni Lira ang kurtinang bordado at inilapit sa bintana, napansin niyang halos kasya lang ito sa lapad, parang sadyang hinintay ang sukat na ito kahit hindi naman. Pwede na ito, sabi ni Joel. Lumingon sa kanya habang hawak ang martilyo at isang pakete ng maliliit na pako. Oo, magkatabi nilang ikinabit ang kurtina. Habang inaabot niya ang dulo at habang pinipigilan ng isang kamay ni Joel ang rod na huwag bumagsak,
may maliit na bahagi sa kanya ang nakadama ng panginginig na hindi takot at hindi rin tuwa lamang. Nang maayos na itong nakasabit at ang liwanag ng hapon ay dumaan sa borda ng mumunting sampagita, ang maliit na studio ay biglang nagkaroon ng anyong hindi ganap na bago at hindi rin dalang-dala ang lumang bahay. May piraso rito ng ina niya, may piraso ng kusina ni Lourdes, may bakas ng kamay ni Joel sa pagkakabit, at marahil ganoon nga nagsisimula ang mga tahanan hindi sa malinis na pagputol mula sa dati, kundi sa pagdadala ng ilang himulmol ng lumang tela, hanggang sa dahan-dahan itong matutong humangin sa sariling bintana. Nang gabing iyon, matapos mailatag ang manipis na kutson at makapag-init ng adobo sa iisang maliit na kawali, naupo sila ni Joel sa sahig at doon kumain dahil wala pang lamesa. Maingay ang kapitbahay sa kabila, may batang umiiyak, may radyo sa malayo, may dumadaang motor sa makipot na daan. Mainit din, kahit nakatutok ang electric fan sa kanila. Ngunit sa gitna ng lahat ng kakulangan, may katahimikan sa pagitan nila na hindi gaya ng dating katahimikan sa bahay ni Lourdes. Hindi ito siksik sa mga hindi masabi. Mas kahawig ito ng pagod ng 2 taong parehong nagbuhat buong araw at hindi pa sigurado kung magugustuhan nila ang resulta, ngunit naroroon na sila at kailangan na lamang matutuhang huminga rito. Parang kakaiba, sabi ni Joel habang sumusubo ng adobo mula sa plastik na pinadala ng ina niya. Paanong kakaiba? Tahimik, pero hindi rin tahimik. Natawa siya ng marahan, magulo pero atin. Siguro, pinagmasdan siya ni Joel ng ilang segundo, saka ibinaba ang kutsara. Lira, pasensya na. Hindi iyon mayabang, hindi rin pahilis tulad ng dati, payak lamang. Halatang mahirap pa rin para sa kanya, ngunit hindi na nito iniiwasan. Tumingin si Lira sa asawa. Alam niyang hindi kayang lamanin ng 2 salitang iyon ang lahat ng umagang nilunok niya ang sarili, ang lahat ng gabing ipinadama sa kanya, na siya ang problemang kailangang gawing mas maliit. Alam din niyang may mga bagay sa pagitan nila na kailangan pang dumaan sa bagong anyo ng araw-araw bago talaga masabing nagbago. Ngunit sa maliit na studio, sa sahig na malamig lamang sa ilang bahagi, sa pagkaing ipinadala ng biyenan niyang hindi rin kayang magsabi ng diretso, may sapat na espasyo ang katapatan para hindi niya kailanganing hingiin pa ang mas malaking bersyon nito agad. Alam ko, sabi niya. At pasensya na rin, kumunot ang noo ni Joel, son. Huminga siya. Sa mga panahong kahit maliit na kilos mo, lagi kitang binabasa agad na iiwan mo ako sa gitna. Minsan naman totoo, sabi ni Joel nang may mapait na ngiti. Oo, sagot niya. Pero hindi palagi. Sandali silang natahimik, at sa unang pagkakataon ay hindi nito kailangang punuan agad. Nang gabi ring iyon, bago matulog, kinuha ni Lira ang cellphone at nag-text sa nanay niya ng nakalipat na kami. Kasya naman. Salamat sa kortina. Sumagot ang ina, makalipas ang ilang minuto, basta may bintana. Matututo ang bahay huminga. Tiningnan niya ang mensahe ng matagal bago ibinaba ang phone. Sa kabilang dulo naman ng gabi, nag-message si Lourdes kay Joel ng kumain ba kayo? Huwag ninyong kalimutang isara ang gripo ng maigi, maraming tagas sa mga lumang apartment. Hindi ipinakita agad ni Joel ang mensahe, ngunit nang sabihin din nito sa kanya, hindi napigilan ni Lira ang mahinang pagngiti. Sabi ko sayo, sabi niya, iyong gripo talaga. At amoy singaw, dagdag ni Joel. At bentilasyon. Tugon niya. Nagtawanan silang mahina, hindi dahil nalutas na ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, ay kaya na nilang paglapitin ang mga bagay na minsang puro kirot lamang. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nahulma ang bagong buhay sa paraang hindi rin malinis. May araw na nag-away sila ni Joel sa pagod sa paglilinis ng banyo, sa dami ng labada, sa gasto sa tubig na mas mataas kaysa inaasahan. May gabing umuwi itong tahimik at halos hindi makausap. At may umagang si Lira naman ang mainit ang ulo dahil sa puyat sa sideline at sa kapitbahay na maagang nagkakaraoke kahit linggo. Sa mga ganoong sandali, mabilis bumabalik sa kanya ang dating tukso na maghanap ng ikatlong paliwanag, ikatlong mukha, ikatlong kusinang pwedeng ituro bilang dahilan kung bakit hindi sila magkatama. Ngunit tuwing mangyayari iyon, wala siyang makikitang si Lourdes sa may sala o sa pinto ng kusina. Ang makikita niya ay si Joel mismo, pagod, sablay. Minsan kulang sa salita, at ang sarili niya, mas maikli ang pasensya kaysa gusto niyang aminin. Sa paraang iyon, ang bagong bahay ay naging mas mahirap at mas tapat. Mas mahirap dahil walang mapagtaguan ng sisi. Mas tapat dahil unti-unti, natututuhan nilang magbanggaan bilang sila at hindi bilang mga anyo lamang ng mga pamilyang pinanggalingan nila. Isang hapon, mahigit 1 buwan matapos silang lumipat, dumalaw si Lourdes, hindi nagtagal.
May dala itong prutas at isang plastik ng bagong lutong ginataang bilo-bilo na ibinigay ni Celia. Tumayo ito sa gitna ng studio, at paikot na tiningnan ang maliit na espasyo ang kurtinang galing sa runner, ang estanteng may 2 plato at 3 mangkok, ang natitiklop na mesa ni Lira sa ilalim ng bintana, ang electric fan na medyo maingay, kapag naka number 2. Mainit, sabi nito, pero maaliwalas. Mas okay paghapon, sagot ni Lira, tumingin si Lourdes sa kurtina. Bagay nga rito. Opo. Walang mahaba nilang pag-uusap. Hindi rin ito umasta na para bang ngayon lamang nakita ang mga mali sa nakaraan. Sa halip, nagtanong lamang ito kung maayos ba ang tubig, kung mabait ba ang landlady, kung nakababayad ba sila ng hindi nasisikipan. Sa bawat tanong, naroon pa rin ang dating ugali nitong magbilang, mag-ingat, magbantay. Ngunit may kaunting pagkakaiba na hindi na kayang itanggi ni Lira, hindi na siya tinatanong mula sa loob ng iisang bahay, bilang babaeng kailangang turuan, kundi mula sa labas bilang taong may sarili ng kusina na maaring hindi pa perpekto, pero hindi na rin maaring basta pakialaman ng walang paanyaya. Bago umalis, napahinto si Lourdes sa may pintuan at sinabi, nang hindi nakatingin ng diretsyo kay Lira, iyong tsokolate, pwede mo bang isulat sa papel? Hindi alam ni Lira kung bakit sa simpleng hiling na iyon, biglang luminaw sa kanya ang lawak at limitasyon ng lahat ng nabago. Hindi sila magiging mag-ina sa paraang madaling ikwento sa iba. Malamang hindi rin mawawala ng lubos ang mga lumang tinik. Marahil may mga susunod pang pagkakataon na masasaktan siya sa isang pangungusap, o muling mararamdaman ni Lourdes na inaagaw sa kanya ang lugar na matagal niyang binantayan. Ngunit may mga bagay din pala na maaaring dumating kahit hindi ganap ang kapatawaran, ang paghingi ng recipe, ang pagdala ng prutas, ang pagtanong sa gripo at bentilasyon, ang pag-uwi ng hindi bitbit ang lahat ng dating armas. Sige po, sabi niya. Kinabukasan, isinulat niya sa isang piraso ng papel ang sukat ng tableya, gatas, kaunting asukal, at ang paalala na huwag masyadong pakuluin matapos lumapot. Ipinadala niya iyon kay Joel para iabot sa ina nito sa pagdalaw nito sa lumang bahay. Pag-uwi ni Joel ng gabing iyon, sinabi nitong natawa raw si Lourdes sa sulat kamay niya dahil masyado raw maliit at dikit-dikit. Pero tinago niya, sabi ni Joel habang nag-aalis ng sapatos sa may pinto. Saan? Sa lalagyan daw ng mga resibo sa kusina. Napangiti si Lira, hindi malaki, halos sa loob lang. Minsan, naisip niya, iyon na marahil ang pinakamalapit sa pag-iingat na maibibigay ng ilang tao sa mga bagay na galing sa iyo. Pagkalipas ng 2 buwan, isang maulan na gabi, nakaupo si Lira sa tapat ng bintana habang tinatapos ang inventory sheet sa laptop. Si Joel ay naliligo. Sa labas, kumakapit ang ulan sa manipis na eskinita, at ang ilaw ng poste ay nababasag sa maliliit na agos sa kanal. Ang kurtina ay bahagyang sumasayaw sa hangin mula sa siwang ng bintana. Sa ganoong sandali hindi espesyal, hindi masaya sa paraang maipagyayabang, at hindi rin lubos na payapa biglang napansin niya na hindi na niya inaabangan araw-araw ang dating bahay sa loob ng katawan niya. Nariyan pa rin ang bakas, ang pag-iingat kapag may mensahe si Lourdes, ang bahagyang pagkakapit ng panga, kapag nababanggit ang pag-aanak sa mga gathering. Ang ugali niyang magsukat muna bago magsalita kapag pakiramdam niya ay pwedeng diinan ang kahinaan niya, ngunit hindi na iyon buong bahay sa loob niya. Para na lamang iyong lumang daan na alam mong tinahak mo, ngunit hindi mo nakasalukuyang nilalakad. Nang lumabas si Joel mula sa banyo at tinanong kung gusto ba niyang magkape, tumingin si Lira sa asawa at biglang naunawaan na ang pag-aasawa pala ay hindi iyong sandaling sa wakas, ay may pipili sa iyo ng buong buo at pagkatapos ay titigil na ang lahat ng pag-aalinlangan. Mas malapit ito sa pag-uulit ng pagpili, kahit may mga araw na hindi kayo magkasya sa iisang paraan ng pagod, kahit dala ninyo ang mga boses ng mga magulang sa loob ng ulo, kahit may mga lumang ugali kayong muling sumusulpot sa harap ng maruruming plato o bills na kailangang bayaran. Oo, sabi niya, pero ako na ang magkakape. Ikaw na sa kanin mamaya. Deal, tugon ni Joel. Tumayo siya, dumaan sa tabi ng mesa, at habang papunta sa maliit na kusina ay sumagi ang tingin niya sa kortinang bordado, sa munting paggalaw nito sa ulan at ilaw. Hindi niya alam kung hanggang kailan iyon tatagal ng hindi kumukupas, o kung ilang beses pa nila iyong lalabhan, at isasabit sa iba't ibang bintana sa mga susunod na taon. Hindi rin niya alam kung darating ba ang panahong hindi nasasakit ng bahagya ang ilang alaala ng bahay ni Lourdes. Marahil hindi. Ngunit sa gabing iyon, sa apartment na hindi pa rin ganap na tahimik at hindi rin ganap na maayos, sapat nang malaman niyang natutuhan na nilang huminga sa loob ng sariling espasyo, hindi maluwag, hindi perpekto,
Ngunit hindi na kailangang ipagpaalam sa sinuman ang paraan ng pagpasok ng liwanag sa kusina. Habang sa kabilang dulo ng lungsod ay may isa pang bahay na marahil ay natututo ring lumuwag sa paraang kaya lamang nito, at sa pagitan ng dalawang bintana, dalawang babae, at iisang lalaking matagal na ring natutong humiwalay ng hindi lubos na pumuputol. Nananatiling gumagalaw ang hangin, dala ang mga bagay na hindi na kasing bigat ng dati, kahit hindi rin tuluyang nawawala.